Isang dalaga ang napadpad sa isang pribadong isla na pagmamay-ari ng isang binata na piniling mamuhay mag-isa pagkatapos ng isang trahedyang dumaan sa kanyang buhay. Ngunit sa pagdating ng dalaga, muling nagulo ang tahimik niyang mundo. Maging ang kanyang damdamin ay pilit nitong binubulabog. Kahit anong pilit niyang paalisin ito, ay tila bingi ang dalagang nagawa pang angkinin ang katauhan ng isang babaeng naging mahalaga sa kanya. Na gaya ng sako ng nararanasan at nasaksihan niya ay pilit niya ring ibinabaon sa limot. At paano niya nga ba matatakasan ng kahapon kung sa pamamagitan ng dalagang ito ay pilit ipinapaalala sa kanya ang nakaraan. Subalit dahil sa kagustuhan nitong manatili, wala nang iba pang nagawa ang binata kundi ang patuloy itong iwasan. Kahit alam niyang napaka-imposible, gayong nasa iisang bubong lamang sila nananatili. At laking tuwa na sana ng binata nang malamang nagpasya na rin itong lumisan sa isla pagkatapos nitong makilala at muling makapiling ang sarili nitong pamilya. Ngunit hindi maunawaan ng binata kung bakit tila nakadama siya ng pangungulila at kahungkagan nang hindi niya na muli pang maramdaman ang presensya nito. Tila ay may malaking puwang na dumagdag sa kanyang pagkatao. May pag-asa pa kayang muli niya itong makasama? Is this love what I'm feeling? But I guess it's too late now. Wika ni Eric. Nana, nasan ka? Kanina pa tinatawag ni Eric ang kanyang yaya, pero kanina pa siya nagpapaikot-ikot sa isla, ngunit hindi niya ito matagpuan. Nana, iho dito. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng boses at halos masalibid pa ang kanyang mga paa dahil sa pagmamadali. Nana, muli niyang pagtawag dito. Halika rito iho, magmadali ka. Naku, baka hindi na siya umabot pa. Nangunot naman ang noo ng binata dahil tila natataranta pa ito. Nana, what's wrong? Lumapit siya sa maaaring kinaroroonan nito at naramdaman naman niya ang paghatak nito na halos ikasubsob na niya. Nana naman, be careful. Paalala niya rito sa hindi maipintang muka. Pasensya na iho, ano kasi? Halos hindi nito magawang ituloy ang nais sabihin. Ano ho ba yun, Nana? Can you just straight to the point? Halos hindi na makapagtimpi pa ang binata. Tulungan mo ko iho, kailangan natin siyang madala sa loob. Humihinga pa yung isang to. Salamat naman. Tila nakahinga naman ito ng maluwag. Ano ba kasi yung tinutukoy ninyo? Hindi na Eric napigilan ang tuluyang mairita. Hindi mo ba nakikita iho? Kailangan niya ng tulong. Halika tulungan mo ko madala siya sa loob. Nana, how can you tell that? Paumanhin iho, bakit kung habang nakaligtaan, hindi ka nga pala nakakakita? Paano ba to? Tila ng problema pa ito, na hindi na nito napansin pa ang sandaling pagkatuod ni Eric sa kanyang kinatatayuan. Great, now she knows. Oo, bulag siya, kaya hindi niya talaga ito matutulungan basta. Hindi pinagtaunan pa ng binata ang sinabi nito dahil sanay na siya rito. What is that thing, Nana? Can you just tell me first? Pagsuko na lamang niya rito. Isang babae iho at wala siyang malay. Mukhang pinadpad siya rito ng malakas na alon. Marami rin siyang tinamong galos sa katawan. Kailangan na siyang malapatan ng paunang lunas bago pa man tuluyang lumala ang kanyang kondisyon. Mahabang pagdedetalye pa ni Nana Rosella na hindi mapigilang mag-alala. Muli namang natigilan si Eric at sandaling napaisip. Mukhang naalala na niya. May balita siyang napakinggan noong isang araw lang na may isa raw barko ang lumubog dahil sa nagdaang bagyo. At marahil isa ang babaeng tinutukoy ng ginang sa sakay nito na nagawang makaligtas. Dahil dalawa lamang silang naroon sa isla ng kanyang matagal ng yaya, walang nagawa si Eric kundi ang tulungan ito sa abot ng kanyang makakaya. Sa tulong ng matanda, naipasa nito sa kanyang likuran ng babae at halos mahigit pa ni Eric ang kanyang paghinga dahil sa paglapat ng katawan nito sa kanyang likod na medyo pasapa at puno rin ito ng buhangin. Sana lang hindi siya mga timamaya dahil meron siyang allergy. May utang ang babaeng ito sa kanya, kaya ipapaalala niya rito yun kapag nagising na ito. She's kind of heavy too. Tss, halos hindi na maipinta ang mukha niya nang tuloy niya itong mabuhat. Unti-unting nagmulat ng mata ang dalaga hanggang sa tuluyang luminaw ang kanyang paningin. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Hindi siya pamilyar sa kanyang nakikita. Nasaan siya? Ano tong kanyang kinaroroonan? Presko ang hangin dumadampi sa kanyang pisngi na nagmumula sa nakaawang na malaking bintana. Naamoy niya ang malangsang simoy ng hanging dagat. Paano siya napunta roon? Higit sa lahat, anong nangyari sa kanya? Nang pilitin niyang bumangon, nakadama siya ng bahagyang pagkahilo.
Nananakit din ang kanyang katawan na pinagtataka niya naman. Tuyong-tuyo rin ang kanyang lalamunan na tila ba nanggaling siya sa malayong paglalakbay sa isang disyerto. Sinipat niya at pinakiramdaman ng sarili. Bakit siya puno ng galos sa katawan? Maging sa kanyang ulo, may bendang nakapulupot nang ito'y mahawakan niya. Sa sobrang naguguluhan na siya pagkat wala siyang naaalala. Ano nga bang nangyari sa kanya? Bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok ang isang maedad ng ginang. May tangan nitong tray na mukhang naglalaman ng pagkain. Nang makita iyon ng dalaga ay bigla siyang natakam. Bahagyang kumalam ang kanyang sikmura. Gutom na siya malamang. Ikinagulat pa ng ginang na maaabutan siya nitong gising. Halos matapon ang dala nitong pagkain. Nang mahamig nito ang sarili, mabilis itong lumapit sa kanyang higaan. Inilapag sa miseta ang dala habang nakasunod ang paningin niya roon. Sunod-sunod siyang napapalunok. Kaagad siyang inusisa ng ginang. Maayos na bang pakiramdam mo, iha? Wala bang may masakit sa'yo? Sabihin mo lang ang kailangan mo at gagawin ko. Ngunit hindi kaagad nagawang makatugon ng dalaga dahil nanatili sa pagkain ng kanyang paningin. Mukhang napansin naman iyon ng ginang. Nagugutom ka na ba? Ang tanong pa nito. Wala sa sariling napatango-tango naman ng dalaga. Tila gutom na gutom ang dalaga dahil sa sunod-sunod nitong pagsubo. Aliw naman ang ginang na si Rosella habang ito ay pinagmamasdan. Naalala niya sa dalaga ang kanyang namayapang anak. Hindi niya tuloy mapigilang mangulila rito. Napaka-inosenteng tignan nito pero kitang-kita ng ginang ang tinong kilos ng babae dahil kahit mukhang gutom na gutom ito, tila kalkulado naman ang bawat galaw na to. Nagmula kaya ito sa mayamang angkan? Hindi niya lamang ito magawang usisain agad dahil nananatili lamang itong tahimik hanggang sa hindi na rin siya nakatiis pa. Maaari ko bang malaman, iha, kung paano ka napadpad sa isla? At maaari ko rin bang malaman ang iyong pangalan? Isla? Pangalan? Yon ang mga katagang namutawis sa mga labi nito na pinagtakhan naman ng ginang. Bakit, iha? Wala ka bang naaalala sa mga nangyari? Natagpuan ka na lang namin nakahandusay at walang malay sa gilid ng dalampasigan. At oo, nasa isang pribadong isla ka naroroon. Paliwanag pa ng ginang. Hindi ko maalala ang mga nangyari. Hindi ko rin matandaan yung pangalan ko. Kilala niyo ba ako? Inosente pa nitong tanong at hindi naman ito magawang sagutin ni Rosella. Napatda siya at kinabigla niya ang nalaman. Hindi siya kaagad nakapagsalita at nakagalaw. Nang maihatid dito kanina ng alaga niya sa isang guest room ng rest house, hindi na ito mimikpa at pinaubayan na sa kanya ang pag-aasikaso sa babaeng natagpuan nila. Kaya kahit siya, walang ideya sa pagkatao ng dalaga. Kailangan itong malaman ng kanyang alaga dahil ito lamang ang nakakaalam ng marapat gawin. Kung gugustuhin ba nitong manatili muna yung babae sa kanila, ang binata ang kailangang masusunod sapagkat isang katiwala lamang siya at nagsilbing yaya ng lalaki at kaya lamang siya naroon kasama ito dahil sa kinasangkutan nitong trahedya. Nabulag ang amo niyang binata kaya kailangan siya nito. Ngunit sa pinapakita nitong ugali ngayon, hindi malaman ng ginang ang kanyang gagawin. Naaawa siya sa dalaga kung basta na lamang itong paalisin ng amo niya. Subalit sa huli, walang ibang pagpipilian dahil alam niyang magdidesisyon pa rin ito sa huli. Para sa binata, malaking bagay na ang ginawa nitong pagkupkup nila sa babae bilang pagtulong dito. Lumabas sandali ang ginang pagkatapos itong magpakilala sa dalaga at magpaalam. Inaliw naman ng dalaga ang kanyang sarili hanggang sa hindi sinasadyang dumako ang kanyang paningin sa labas ng bintana. Maingat siyang tumayo at tumunguron. Napapikit siya at sinamuyo ang hanging dagat. Kay sarap pagmasdan ng paligid na nakikita niya. Malapit sa dalampasigan nakatayo ang malaking bahay at mukhang nasa ikalawang palapag siya naroroon. Iniisip niya kung sino naghatid sa kanya ron. Hindi niya lang iyon magawang itanong sa ginang sapagkat nahiya siyang mag-usisa dahil wala naman itong iba pang sinabi. Dumapo ang kanyang paningin sa hindi kalayuan. Napansin niya ang isang lalaki naglalakad sa buhanginan. Sa malayo ito nakatanaw. May suot-suot itong sunglasses at ordinaryong pambahay na kasuotan. Kahit hindi malinaw na nasisilayan ng dalaga yung anyo nito, masasabi niyang magandang lalaki ito. Batay na rin sa tindig na to. Sino'y lalaking to? Napasinghap siya at nahigit ang kanyang paghinga nang dumapo sa gawin niya ang paningin ng lalaki. Lumingon ito at tila nagtama pa ang mga mata nila kahit hindi naman niya iyon nakikita dahil sa suot nitong salamin. Mabilis siyang nagkubli. Napansin kaya siya na to? Pero imposible. Kaagad niya iyong iwinaksi sa kanyang isipan. Mukhang kailangan niya na ring magpatingin sa isang espesyalista dahil sa kanyang nararamdaman. Naalog din marahil ang kanyang utak pero may katotohanan naman ang ilan niyang sinabi.
Hindi niya talaga maalala ang tungkol sa kanyang sarili, kung saan nga ba siya nagmula at kung may pamilya pa ba siyang babalikan. Bagamat natatandaan naman niya ang kanyang pangalan at tanging iyon lamang ang kanyang nalalaman. At sa pagkakatanda niya, ang pangalang bumubulong sa kanya ay pamilyar, kaya iyon nga marahil ang pangalan niya. Siya raw si Melanie at iyon lamang ang malinaw sa kanya. Dahil kung susubukan niyang piliting makaalala, lalo lamang kumikirot ang kanyang sentido. Malaking palaisipan ang nangyari sa kanya, subalit hindi niya mabigyan ng kasagutan sa ngayon dahil ang mismong tumulong sa kanya ay wala ring nalalaman tungkol sa nangyari sa kanya. Muling tinanaw ni Melanie ang papalayong bulto ng lalaki. Mukhang malapit nang lumubog ang araw mula sa kanluran. Hindi niya nagawang itanong sa ginang kung ilang oras siyang walang malay. Nagkasya na lamang siya sa pagtanaw sa karagatan nang hindi niya na matanaw pa ang nakitang lalaki. Gusto niya itong makilala. Tiyak niyang matutulungan siya na to. Kilala ito marahil ng ginang kanina na nagpakilalang Nana Rosella. Pero hindi malaman ni Melanie kung bakit sa kanyang kaibuturan ay naroon ang pag-aalinlangan at takot na para bang may mabigat na dahilan kung bakit wala siyang maalala. Gayong hindi naman ganoon katindi ang naging pinsala niya. Marahil nabagok nga talaga ang kanyang ulo at naging manhid lamang ito kaya hindi niya gaanong maramdaman. Mula naman sa kabilang dako ng karagatan, nagpupuyos ang kalooban ng senyor dahil sa kapalpakan ng kanyang mga tauhan. Malapit niya na sanang makita ang matagal niya nang hinahanap, ngunit dahil lamang sa isang aksidente, naging malabo ang inaasam niya. Nasaan ka na, apo ko? Matagal na kitang hinahanap. Patawarin mo ko dahil hindi ko nagawang tuparin ang pangako ko sa mga magulang mo. Inilapat ng senyor ang hawak na litrato sa tapat ng kanyang dibdib pagkatapos iyong masuyong haplusin. Kumawala ang butil ng luha sa isang mga mata niya. Malapit na siyang mamahinga, kaya kailangan na niyang magmadali bago pa mahuli ang lahat. Bumalikwas ng bangon si Melanie habang habol ang kanyang paghinga. Binabangungot siya, hindi niya iyon inaasahan. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Tungkol saan ang kanyang napaginipan? Bakit tila may humahabol sa kanya at may gusto siyang takasan? Ano tong nararamdaman niya? Bumangon siya sa kanyang higaan, tinignan ang kanyang paligid. Gabi na pala. Hinayaan siya ng ginang na makapagpahinga at hindi niya akalaing makakatulog siya ng mahimbing sa kabila ng mga bumabagabag sa kanya. Naisipan ng dalagang magtungo sa labas. Nauuhaw siya, walang iniwang tubig ang ginang. Pinihit niya ang pintuan at nakahinga ng maluwag dahil iniwan niyong nakabukas. Akmang lalabas na siya nang bigla na lamang umikot ang kanyang paningin. Mabilis siyang napakapit sa seradora ng pintuan. Napapikit siya ng mariin. May mga alaalang nagsasalimbayan sa kanyang balintataw. Ngunit malabo ang mga imahe. Hindi malinaw sa kanyang lahat. Pilit niya iyong winawaksis sa kanyang isipan. Nakarating si Melanie sa ibaba ng mataas na hagdanan habang maingat na pumanaog ng hindi makalikha ng anumang ingay. Hindi niya akalaing ganoon pala kalawak ang naturang bahay. Isa marahil itong villa. Inilibot niya ang kanyang paningin. Nagbabaka sakaling mahagip ang ginang. Hindi niya alam kung anong oras na, ngunit sa tansya niya, malapit ng magmadaling araw. Marahil tulog na ang mga tao roon. Nagtungo ang dalaga sa kusina. Muntikan pa siyang maligaw dahil sa laki at lawak ng bahay. Sa wakas, nakita rin niya ang hinahanap. Pagkatapos niyang makainom ng tubig gamit ang basong nakita niya sa counter, mabilis niyang binalik ang kinuhang pitchel sa loob ng refrigerator. Subalit gay na lamang ang gulat niya. Nang pagsara niya ng pinto ng ref, ang mukha ng isang binata ang bumungad sa kanya. Muntikan pa siyang mapapiksi, pero hindi niya napigilang bahagyang mapasinghap kaya mabilis niyang natakpan ang kanyang dibdib. Napaatras siya ng makailang beses. Napansin niya ang pagkunot ng noo ng lalaking nasa harapan niya. Akmang magsasalita na siya para humingi ng paumanhin dito, nang baliwala lamang nitong binuksan ang ref at kinuha ang pitchel na kababalik niya lamang. Muling napaatras si Melanie nang tila parang robot lamang itong gumagalaw. Nilagpasan siya nito at nagtungo sa counter kung saan niya binalik ang basong kanyang ginamit. Ngunit pinagtaka niya nang damputin nito ang basong ginamit niya. Napansin niyang tila natigilan ito at nadinig ng dalagang may ibinubulong ito na mukhang inis na inis pa. Tumaas ang kanyang kilay. Anong nangyari sa lalaking to? Hindi ba siya nito papansinin? Pero bakit parang wala itong nakikita? Lalong nanlaki ang mata ni Melanie. Nang salina nito ang basong ginamit niya at walang ano-ano'y mabilis na tinungga ang tubig na sinali na to. Umuwang ang kanyang labi. Nagtataka na siya sa kinikilos nito. Muling kumabog ang kanyang dibdib nang bigla itong humarap sa gawin niya. Pero wala itong sinabi. Hindi man lang nito siya tinapunan ng tingin.
Tuluyan siyang natuod sa kanyang kinatatayuan. Nung problema ng isang yun, sa isip pa niya, wala sa loob na dinampot niya ang basong pareho nilang pinaggamitan, hinaplos ang rim nun at wala sa sariling napasulyap sa dinaanan ng binatang tila hangin lamang na dumaan at umalis ron. Napanguso siya. Hindi ba alam ng lalaking yun na indirect kiss ang ginawa nito? Lalong nahulog sa malalim na pag-iisip ang dalaga. Hindi niya napansin kaagad ang presensya ng taong nasa likod niya. Iha, anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba? Halos mapatalon si Melanie dahil sa biglang pagsasalita ng dumating na ginang. Mabilis siyang humarap dito habang sapo ang kanyang dibdib. Mabuti na lamang at mahigpit ang pagkakahawak niya sa baso. Muntik niya na iyong mabitawan. Ginulat niyo ho ako, nanang. Nauuhaw po kasi ako kaya naisipan ko nang bumaba. Napansin nito ang kanyang hawak. San mo kinuha yan, iha? Nauuhaw ka ba? Pasensya na't nakaligtaan kong mag-iwan ng tubig sa iyong silid. Mabilis nitong kinuha yung hawak niya at nagawa pa nitong sumulyap sa direksyong pinuntahan ng lalaki. Nangunot ang noo ng dalaga. Bakit tila kabado ang ginang? Muli siya nitong binigyan ng tubig. Gamit ang bagong baso na kinuha nito na kahit nag-aatubili, ay mabilis na ring tinanggap at naubos ang laman dahil marahil sa kaba ng makaharap niyang hindi nakikilalang binata. Parang gusto niya nang magtanong sa ginang, subalit bantulot siya dahil malalaman nito ang totoo. Sino nga kayang lalaking yon? Halika, iha, at ihahatid na kita sa iyong silid. Magpahinga ka na ulit at nang mabawi mo na yung lakas na nawala sa'yo. Kaagad siya nitong iginiya kahit nag-aatubili siya at maraming katanungan na gusto niyang alamin dito, ngunit hindi niya lamang magawang mag-usisa. Hanggang sa naalala ni Melanie ang tungkol sa lalaki sa dalampasigan. Siya kaya yun? Bakit mukha naman itong masungit at suplado? Hindi man lang siya nito nagawang tapunan ng tingin na tila ba invisible siya sa paningin na to. Okay ka na ba talaga, iha? Hatira na lamang sana kita na makakain. Wala hong problema, nanang. Maayos na ho yung pakiramdam ko't dahil ho yun sa pag-aalaga nyo. Maraming salamat po. Nginitian ni Melanie ang ginang. Sabay silang kumain ito ng umagang yun. Hindi pa rin pinaalam ng dalaga rito na naaalala na niya ang kanyang pangalan. Nag-aalangan siya at pinagpapasalamat niya nang bigyan siya nito ng pansamantalang palayaw. Pero ang hindi alam ng dalaga, magiging mate siya pala iyon nang hindi nila pagkakaunawaan ng binatang amo ng ginang sa pagtatagal niya roon. Nakilala ni Melanie ang binata. Batay na rin sa kwento ni Nana Rosella. Ito pala ang among pinagsisilbihan nito mula sa pagkabata. Nabulag daw ito dahil sa isang aksidente, pero hindi nilinaw ng ginang ang dahilan. Ang tanging malinaw lamang ngayon kay Melanie ay ang sitwasyon ng lalaki. Yun pala talaga ang dahilan kung bakit hindi siya nito nagawang pansinin. Hindi niya akalaing may matindi rin pala itong pinagdadaanan. Hindi niya napigilang maawa rito. Gusto niya sana itong pasalamatan dahil isa itong tumulong at nagligtas sa kanya. Subalit tila ayaw naman siya nitong harapin at nananatili itong nakakulong sa sarili nitong silid. Gusto niya rin sana itong makausap patungkol sa pananatili niya roon. Napanatag lamang siya dahil hinayaan siyang manatili nito ng panandalian doon para magpagaling. Pero once na tuluyan na siya makarecover, alam niyang paaalisin siya agad na to. Ayon pa sa ginang, hindi basta-basta ang pagpaparoon. Kailangan may sarili kang bangkang magagamit sa paglalayag. Tanging private chopper at speedboat lamang ang maaaring magtungo ron para sunduin ang kung sino mang gustong umalis ng isla. At wala na mga sandaling yun ang isang tauhan ng binata na naghahatid ng grocery at pangangailangan ng dalawa, kaya kailangan maghintay ni Melanie. Pero sa loob-loob niya, parang ayaw niya nang umalis pa ng isla, lalo na nang magawa niyang libutin iyon. Nang magpa siya siyang maglakad-lakad sa labas para sumagap ng sariwang hangin at makapagpainit na rin, masasabi niyang isa itong paraiso. Iba na talaga pag mayaman, nakakaya nilang magmay-ari ng ganoon. Habang nakatanaw sa karagatan ang dalaga, malayo ang narating ng kanyang isipan. Nangangamba siya sa maaaring mangyari. Paano nga ba niya mahanap ang kanyang pamilya? At kung mayroon man, may nakakakilala kaya sa kanya? Paano niya ipaliliwanag ang kanyang napaginipan ng nagdaang gabi? May gusto bang magtangkas sa kanyang buhay? May gusto ba siyang kalimutan kung bakit hindi siya makaalala? Maraming katanungan, ngunit ni isa ay hindi mabigyan ng kasagutan. Biglang nakadama ng kilabot si Melanie, kaya mabilis niyang inilibot ang paningin hanggang sa mapadapo iyon sa malaking bahay. Sa itaas na palapag nito, sa may teres ng isa sa mga silid doon, umawang ang kanyang mga labit, hindi napigilang kumawala ang isang malakas na singhap. Naroon ang binata. Nakatanaw rin sa karagatan habang nakasandal sa railings ng teresa.
Yun marahil ang silid na inuukupan nito. Malayo iyon sa kanyang ginagamit na silid. Anong ginagawa niya? Nalulumbay na rin kaya siya? Bakit kailangan niya magpakaburo rito sa isla kung may pamilya naman siyang uuwian? May iba pa bang rason para siya'y magkaganyan? Yan ang mga katanungang gusto rin ng dalaga na mabigyan ng kasagutan. Matama niya lamang itong pinagmasdan. Umihip ang malakas na hangin. Nayakap niya ang kanyang sarili. May kanipisan ng kasuotan niya at isa iyon sa damit na pag-aari ng anak ng ginang. Ipinahiram nito yun sa kanya dahil punit-punit na raw ang kasuotan niya nang siya'y matagpuan. Walang ibang pagkakilanlan at tangi ang suot na damit niya lamang. Bagay na ikinapanlumo niya rin. Inawi niya ang buhok na tumabing sa kanyang muka at nang muli siyang tumingala sa kinaroroonan ng binata, mabilis itong nawala sa paningin niya. Nangunot ang kanyang noo. Na-sense kaya nitong may nagmamasid sa kanya? Ihan ako, may problema tayo. Yan ang bumungad kay Melanie pagkapasok niya sa bahay. Kaagad niya itong inusisa at nalaman niyang nagpaluto ng isang hindi pangkaraniwang potahe ang binatang amo na to. Tinulungan niya ang ginang gamit ang cookbook na naroon kahit walang maalalay nilabas ng dalaga ang natatago niyang talento sa pagluluto. May mga imaheng nagsilabasan sa kanyang isipan kung saan nagagawa niya makapag-bake ng cake at iba pang uri ng pastries. Yun kaya ang dati niyang gawain na trabaho. Manghang-mangha naman ang ginang at panayang puri sa kanya na magawa niyang ayon na rin sa request ng binata. Talaga bang wala kang naaalala, nak? Talagang kahanga-hanga. Parehong-pareho yung pagkakagawa ayon sa larawan. At mukhang masarap din, batay na rin sa naaamoy ko. Tuwang-tuwa pang puri nito na kinainit na mga pisngi ni Melanie. Hinayaan niya na rin tawagin siya nitong anak pagkat namimiss lamang daw nito ang namayapa nitong anak. Parang gusto na nga niyang kilabutan ng una dahil nagawa niyang suotin ang mga damit na siyang pag-aari ng anak nitong sumakabilang buhay na pala. Kahit sabihin pang mga bago yun at hindi pa nagagamit ng dapat na nagmamay-ari. Pero isinantabi niya na lamang iyon nang wala na siyang ibang choice pa dahil hindi niya naman maaaring hiramin ang kasuotan ng ginang dahil may kitabaan nito. At lalong wala siyang karapatang mag-request sa binatang amo nito. Sino nga ba siya? Gayong basta na lamang siyang sumulpot doon. Hindi niya tuloy mapigilang malungkot sa naisip. May problema ba, anak? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng ginang. Wala ho ito, nanang. Huwag niyo po kong alalahanin. May naaalala lang ho ako. May naaalala ka na? Hindi ba't magandang balita yan? Tila nagliwanag pa ang mukha nito sa nalaman, ngunit inilingan niya lamang ito. Hindi ho iyon yung ibig kong tukuyin. Ano po kasi, nag-aalala lang po ako sa maaaring mangyari. Paano ho kung hindi na bumalik yung mga alaala ko? Paano ko ho malalaman kung may uuwian pa ho ako o baka may buhay pang naghihintay sa pagbalik ko? Mabilis naman itong kinuha ang isa niyang kamay at marahani yung pinisil. Huwag mo munang isipin yan, nak. Ang mahalaga, nasa maayos ka ng kalagayan ngayon at malayo sa kapahamakan. Ipagpapasalamat na lang natin at walang ibang naging pinsala sa'yo. Huwag ka na mag-alala pa. Sa susunod na araw, naririto na yung tauhan ni Eric. Nag-request na rin ako sa kanya na kung maaari, magpadala siya ng isang manggagamot na titingin sa iyo. Ho? Kailangan pa ho ba yun? Maayos naman na ho ako. Iha, walang problema. Ipanatag mo yung loob mo. Para rin iyon sa kabubuti ng kalusugan mo. Para tuluyan ka na rin gumaling. Kung ako nga lang sana yung masusunod at kung talagang wala ka ng iba pang mapupuntahan. Gusto kitang ampunin, anak. Hindi nito napigilang maging emosyonal. Mabilis naman itong kinabig ng dalagat ni Yakap. Napaisip siya ng malalim. Bakit pakiramdam ko? Hindi ko naranasang magkaroon ng isang ina. O kaya ng pagmamahal ng isang kumpletong pamilya. Tama nga kaya yung mga iniisip ko. Sino ba talaga ako? Sino ba si Melanie? At bakit iyon lamang ang aking naaalala? Nana, it's delicious. I know you can make this. Hindi ako nagluto niyan, iho. Agap ng ginang, nakaagad na putol ng lumikha ng tunog ang pagbagsak ng kubyerto sa plato. Then whom? Napansin ng ginang ang bahagyang pagdilim ng anyo na to. Bigla siyang kinabahan. May mali ba sa nasabi niya? May problema ba, iho? Tinulungan nga pala ako ni May na magluto kanina. Bilib nga ako sa batang yun dahil kahit wala siyang maalala, napakatalentado ni... Ay sus Mariosep, bakit? Nagawa pang mapapiksi at mapasapo sa dibdib ng ginang dahil sa ginawa ni Eric na pagbagsak ng mga kamao sa table. I'm done, Nana. Please, pakiligpit na po to. Busog na ako. Malamig na utos pa nito pagkaway tumayo agad.
Nasundan na lamang ito ng tingin ni Nana Rosella. Minsan, hindi niya talaga maunawaan ang kinikilos sa tiniisip ng alaga nito. May mga oras na maganda naman yung pakikitungo nito. May mga panahon namang nagiging mailap ito at mainitin ang ulo. Inuunawa niya na lamang ito dahil alam niyang may pinagdadaanan lamang ang lalaki. Kahit dismayado, hindi nagpatinag si Rosella. Ibabalita niya sa dalaga na successful ang ginawa nila dahil nagustuhan ng lalaki ang pinaghirapan na to. Samantala, kaya naging malamig si Eric ay hindi dahil sa nalaman niyang ang babaeng kinupkup ng kanyang yaya ang nagluto sa pagkain gusto niya. Yun ay dahil sa tinawag ng kanyang yaya sa dalaga. Nagkalambong ang kanyang anyo. Nagtungo siya sa isang silid na nasa dulong bahagi ng kabahayan na nasa second floor. Kahit walang nakikita, pamilyar na ang binata sa pasikot-sikot na naturang bahay. Gamit ang susi na nasa kanyang necklace, binuksan niya ang pinto at dahan-dahang pumasok sa loob nun. At doon, maingat na pinasadahan ng mga daliri ang tiklado ng isang grand piano. Pagkatapos iyong buksan, inaalala niya ang nakaraan. Hopefully, you're now happy whatever you are, Mylene. Pumatak ang butil ng luha sa isang sulok ng mga mata ng binata. Mapait siyang umiti ng tumingala para supili ng kanyang kumakawalang emosyon. I'm sorry, it's my fault. I'm sorry. Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kawalan. She needs to go back to where she's belong. Manong Mario will fetch her. Siya na ang bahalang maghatid sa kanya. Pero iho, hindi ba pwedeng dumito na lang muna siya? Hindi pa maayos ang pakiramdam niya. At higit sa lahat, wala siyang naaalala. Papaano siya? I don't care, Nana. Just do what I say. I don't need the burden in this house anymore. Parehong napaharap ang dalawa sa isang direksyon dahil sa narinig nilang pagbagsak at pagkabagsak ng isang bagay. O Diyos mio, anak, anong nangyari? Mabilis na dinaluhan ng ginang ang nakayukong dalaga. Akmang pupulutin na nito isa-isa ang mga nagkalat na bubog nang maaga pitong pigilan ng ginang. Walang nagawa si Melanie kundi hayaan na lamang ito. Hinarap niya si Eric pagkaalis ng ginang. Pwede ba tayo mag-usap? For what? Malamig nitong tugon. Aalis ako kung gusto mo pero pwede bang hindi mo na sa ngayon kasi... Bakit ba kailangan mo pang magtagal? What if everyone's searching for you? What if hindi mo ba iniisip ang pamilya mo? At kung nasa syudad ka, there's a big chance you get cured. Natatakot ako at yun ang totoo. Napayuko ang dalaga nang sabihin niyon. Ayaw niyang aminin dito ang totoo, subalit wala na siyang pagpipilian. Nagsalubong naman ng mga kilay ng binata. What do you mean? Hinarap ni Eric ang dalaga at kung nakikita lamang niya sana ito, marahil mag-aatubili siya sa naging pasya niya. Mababakas ang pagkabahala sa anyo ni Melanie. May ilang alaala ko o senaryo. Meron ako napapaginipan. Sunod-sunod na napalunok si Melanie. Hindi malinaw sa akin ng tagpo at hindi ko gaanong namumukhaan ng mga ito. Pero ang alam ko lang, masasama sila at natatakot ako sa kanila. Paano kung... Enough! Kaagad siyang napaangat ng tingin sa binata. Ha? Pero I still don't care. Matigas na saad ng binata. Palihim na napakuyom ang kamao ni Melanie. Bakit napakatigas ng puso niya? Akala ko pa naman masungit lang siya dahil sa kanyang kondisyon. Hindi ko akalaing masama talaga yung ugali niya. Napaisip naman ng malalim si Eric tungkol sa inihayag ng dalaga. She's afraid of something? Huh? No, scratch that. Someone's after her. Is she a criminal? What if... Ayaw niya nang isipin pa ang posibilidad. Hindi niya ito kilala at wala na siyang balak pang kilalanin ito. Tama na ang 3 araw at isang gabing pananatili nito sa kanyang teritoryo. Wala siyang pakailam dito. Sapat na ang tulong na binibigay niya rito. Kaya hindi niya nahayaang manatili ito roon. Lalo lamang bumibigat ang nararamdaman ni Eric sa tuwing babanggitin ng kanyang yaya ang tungkol sa pangalang pinagkaloob nito sa dalagang iniligtas nila. Hindi mahalaga sa kanya kung nangungulila lamang ang ginang sa nawali nitong anak. Ngunit ayaw niya nang maalala pa ang nakaraan. Gayong sariwa pa sa kanyang alaala ang nangyaring trahedya at naging dahilan kung bakit nawalan siya ng paningin. Muling inalala ni Eric ang nakaraan. Ang nag-iisang anak ni Nana Rosella na si Mylene ay naging kababata ni Eric. Nangako sila nito sa isa't isa na walang iwanan. Naging childhood sweetheart din sila nito. Kalaunan na lingid naman sa kaalaman ng kanilang mga magulang. Inilihim ni Eric ang totoo nilang relasyon dahil alam niyang hindi iyon papabura ng kanyang mama. Subalit mabilis pa ring nalaman ng aristokrata niyang ina.
Aminado ang binata sa pagiging mapagmata o mata pobre ng kanyang mama sa mga mahihirap, pero hinayaan itong lumaki si Maylin kasama ang sariling ina sa mansyon ng mga Del Fuente. Pagkat matagal nang naninilbihan at pinagkakatiwalaan ng pamilya nila Maylin ng pamilya ni Eric, pero hindi ito hayaang mapunta lamang sa mababang uri ng tao ang kanyang uniko iho. Kaya halos ipagtabuyan ng pamilya ni Maylin kung hindi hiwalay ng dalaga ang anak nitong binata. Pero gumawa ng paraan ng binata para hindi magtagumpay ang kanyang mama na sila ay paghiwalayin. Itinana niya ang dalaga na kahit nag-aatubili ng una ay pumayag din. Alang-alang sa kanilang pagmamahalan, nagtungo ng isla si Eric kasama ang dalaga. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nasundan sila ng isa sa mga tauhan ng mama ng binata at doon na nangyari ang trahedyang hindi nila inaasahan. Kasagsagan din yun ng bagyo. Nang magkaharap ang tatlo, hindi na iwasang magkasagutan ng mag-ina at syempre, damay ang dalaga sa galit ng ina ni Eric. Kaya ng panahong yun, nagdesisyon si Maylin na iwan ang huli at umalis na lamang sa isla. Subalit dahil sa paparating na bagyo, hindi ito natuloy at nanatili na lamang nagkulong sa silid para sa mga katulong na nasa rest house na pag-aari ng binata. At wala namang nagawa si Eric ng mga panahong yun, kundi ang hayaan muna ang nobya sa pag-iisa nito dahil alam niyang maraming gumugulo sa isipan nito dahil sa kanyang presensya at pagbabanta ng kanyang mama. Ngunit hindi inaasahan ni Eric na sasobra na ang kasamaan at pagkadisgusto ng kanyang mama sa relasyon nila ng dalaga. Nang gabing yun, habang nagpapakalasing si Eric na nananatili ring nagkulong sa kanyang silid, nagtangka ang babaeng kasama ng kanyang ina na siyang matagal nang inirereto nito sa kanya. Nagawa nitong pumasok ng kanyang silid. Hindi niya aakalaing magagawang makipagsabwatan ng kanyang mama rito. Nagawa siyang akitin ng babae para iset up siya at gawing masama sa paningin ng kanyang nobya. Siniguro niyang nakalak ang pinto ng kanyang kwarto, ngunit sa tulong ng kanyang ina, kaya nagawang makapasok ng babae. Sinamantala nito ang pag-halusinate niya na naging isang malaking pagkakamali naman niya. Napagkamalan ni Eric ang babae na si Maylin o ang kanyang nobya, kaya halos may mangyari sa kanila nito at natigil lamang iyon nang makarinig siya ng isang nasasaktang sigaw na siyang nagpagising sa kanya. Nalaman niyang mula iyon sa totoo niyang kasintahan na nagawang masaksihan ng pagkakamali niya at hindi sinasadyang pagtataksil. Nawala ang kalasingan niya ng mga oras na yun at halos mapatay niya ang babaeng nagawa siyang akitin. Nang sinundan niya ang nobya, naabutan niya itong walang pasubaling sinuong ang napakalakas na buhos ng ulan. Halos hindi niya mapatawad ang kanyang sarili sa sobrang pagsisisi sa kanyang nagawa noon. Subalit naging huli na ang lahat para sa kanya. Malakas na hampas ng malalaking alon ang siyang nagpatigil sandali sa pagtibok ng kanyang puso. Panandalian siyang natuod sa kanyang kinatatayuan. Mabilis niyang tinakbo ang kinaroroonan ng dalaga nang siya ay mahimasmasan. Bagamat huli na ang lahat dahil mabilis itong nilamon ng karagatan. Nagsusumigaw siya habang pilit lumalangoy upang hanapin ito sa kadiliman at sa bawat sulok ng nag-aalimpo yung panahon. Hanggang sa mabilis na lumiwanag ang kalangitan dahil sa isang mahabat malakas na pagtama ng kidlat. Nakita rin niya ang hinahanap. Napansin niya sa di kalayuan ang palutang-lutang na katawan ni Maylin na tila wala ng buhay na tinatangay patungo sa kailaliman. Mabilis niya itong nilapitan sa kabila ng malakas at malalaking alon. Nang magawa niya itong maiahon sa pamamagitan ng natitira niyang lakas, huli na nga talaga ang lahat. Iniwan siya nito. Sumigaw siya ng puno ng hinanakit. Muling kumislap ang kalangitan at sa hindi inaasahan, bigla na lamang tumama ang kidlat sa kanyang direksyon. Dahil basa ang paligid, tumulay ito at dumaloy patungo sa kanila ng kanyang kasintahan. Tanging ang daing niya ang maririnig kasabay ng panandali ang paghinto ng ulan. Doon nasaksihan ng ina ng binata ang nangyari. Subalit sa nakalipas na panahon, tila hindi naman ito nagawang magsisi. Yon ang isa sa naging dahilan kung bakit mas pinili ni Eric na manatili na lamang sa isla. Ayaw na niyang makita pa ang taong naging rason ng kanyang patuloy na pagkakadalamhati. Hindi niya ho ba ulit kinain, Nanang? Ano ho bang gusto niyang mangyari? Tsaka hindi pa ho ba kayo napapagod? Kunot na kunot ang noo ni Melanie o May dahil sa nadaramang inis para sa binata. 3 beses nang nagpapabalik-balik ang ginang sa paghatid ng pagkain para rito. Pero lahat ng yon, tinatanggihan lamang nito. Lalo na pag nalaman nitong siya ang nagluto ng mga iyon. Kahit idinay pa ng ginang at amining ito ang nagluto, titikman lamang daw iyon 1 beses at mabilis kaagad itong inaayawan. At kung bakit ang dalaga ang kailangan magluto,
Yun ay dahil sa mga request nitong putahe na hindi naman kayang lutuin ng ginang. Pasensya ka na anak ha, napagod ka patuloy sa pagluluto. Hindi mo naman na kailangan gawin to, ako nang bahala rito ha. Magpahinga ka na. At sa tingin niyo ho, hahayaan ko na lang yung ginagawa niya? Kayo ho itong nahihirapan Ako na hong bahala nanang, sisiguraduhin ko pong hindi na siya makakatanggi pa this time. Puno ng kumpiyansa na aniya para pagaanin din ang loob ng ginang. Kaya nang akmang muli maghahanda si Nana Rosella ng lulutuin, nang pigilan ito ni Melanie. Naisip na lamang niyang ipag-bake ang binata ng cookies. Wala naman na itong nagawa kundi ang hayaan siya. Isa sa napag-aralan nito ang pagiging determinado niyang makuha ang isang bagay to satisfy others. Alam naman ng dalaga sa kanyang sarili na sa pagkakataong to, hindi na makakatanggi pa ang aroganting lalaking yun. Even adult like him cannot resist sweets, even though he has no sweet tooth when he only have a taste of her special delicacy. Dahil pagkatapos maalala ng dalaga ang kanyang pangalan, isa ang pagluluto sa malinaw niyang naaalala ngayon. Bagay na ikinamangha niya at ipinagpapasalamat ng una, pero ikinadismaya niya rin ng kinalaunan dahil tangi ang tungkol lamang sa pagluluto ang impormasyong kanyang nalalaman at hanggang ngayon wala pa rin siyang maalala tungkol sa kanyang pagkatao. Kaya paano niya malalaman kung may pamilya pa nga ba siya? Sigurado ka bang magugustuhan niya yan, iha? At mukhang masarap nga amoy pa lang nakakatakam na. Namamangha at puno ng paghangang wika pa ng ginang na nag-aalangan nung una. Pero nang maamoy nito ang binake ni Melanie, panandali ang nabawasan ng pag-aalala nito. Lalo itong naging proud sa halos ituring na nitong parang anak. Pang-5 araw na ng dalaga sa isla at sige rin ang paalala kay Rosella ng alaga niya tungkol sa dapat na paglisan ng dalaga. Pero pilit lamang iyong isinasantabi ng ginang dahil napamahal na sa kanya ang dalaga. Kaya halos ayaw na rin niyang mawalay pa rito. Talagang malulungkot siya ng gusto kapag tuluyan na itong hindi makita. Pagkatapos tanggihan ni Eric ang huling pagkaing dinala ng kanyang yaya, hindi na siya nag-expect pang muli itong magpupursiging kumain lamang siya. Ngunit hindi niya inaasahan na maglalakas ng loob ang babaeng hanggang ngayon ay nasa poder pa rin niya. At halos mamangha siya sa determinasyon nitong makuha ang kanyang atensyon. Lihim na umangat ang sulok ng kanyang labi habang nananatiling nakatalikod sa ngayon na kayukong dalaga. Kasalukuyan itong nasa silid niya ngayon at may bagay itong inilapag sa mini table niyang naroon. Wala siyang ideya kung ano ang inahanda nitong sorpresa para sa kanya. Sorpresa talaga dahil hindi niya naman ito nakikita. Ngunit nang tila may buksan ito, doon bigla na lamang humalimuyak ang masarap na aroma mula sa binik na to. At hindi na iwasang mapalunok ni Eric ng sunod-sunod dahil sa panunuot ng amoy na yon sa kanyang ilong. Biglang kumalam ang kanyang sikmura na halos ikinamura pa niya dahil sa kahihiyan. Alam niyang narinig yun ng dalaga at tiyak niyang palihim na siya nitong pinagtatawanan ngayon. Lalo siyang nakaramdam ng iritasyon dahil sa kaisipang iyon. And what is that? Kunway baliwala niya pang tanong nang humarap dito nang paikutin niya ang kinaupo ang swivel chair. Kasalukuyan siyang nakatalungkos sa kanyang study table nang dumating ito at basta na lamang pumasok pagkatapos nitong kumatok nang hindi niya naman binibigyan ng permiso. Narinig niyang tumikhim ito. Nalaman kong hindi mo kinakain ang mga pagkaing dinadala ni Nanang. So, baka kako may iba ka lang gustong kainin. Kaya pinag-bake kita ng cookies na kahit wala kang ganang kumain. At least, magustuhan mo man lang natikman. Tumaas ang kilay ni Eric sa tinura ng babae. At paano naman ito nakakasiguro na susundin niya at gugustuhin niyang kainin ang ginawa nitong effort? Sino ba ito para questionin siya sa gusto niya? Siya ang masusunod kung ayaw niyang kumain. Gumawa rin ako ng tsaa para kahit wala kang kainin, mainitan man lang yung sikmura mo. Tila concerned pang saad nito na lalo namang ikinaaliw ng binata. Nangalumbaba siya habang nakatutok sa direksyon nito ang kanyang paningin kahit hindi naman niya ito nakikita. Is that so? You may leave now. Malamig ang naging tugon niya rito at akmang muli siyang tatalikod nang hindi niya inaasahan ang sasabihin na to. Hindi porke nabulag ka lang ay magiging ganyan na kasama yung ugali mo. Hindi ba mayaman ka? Bakit hindi mo ipagamot yung mga mata mo? Hindi ito parang lahat na lamang ng mga taong nasa paligid mo kaaway mo. Kung ayaw mong kumain, edi wag. Pero sana naman, wag mo nang pahirapan pa at pag-alalahanin yung matanda na tanging concern lang naman sa'yo. Pagkatapos nito iyong sabihin, mabilis itong umalis at nagawa pa nitong ibagsak ang pagkakasara ng pintuan na animo may karapatan nitong gawin yon. Napakuyom ng kamao ang binata. Hindi niya matanggap ang mga sinabi ng dalaga pagkat alam niyang totoo ang mga iyon. Hindi niya lang maamin sa kanyang sarili
dahil nabulag siya sa galit dahil sa nangyari sa kanya. Totoo rin namang may kakayahan siyang ipagamot ang sarili at may pag-asa pang bumalik ang kanyang paningin. Subalit dahil sa pride niya, kinakain siya ng puot ng kanyang nararamdaman kaya hindi niya na rin maiwasan pang maging malamig ang pakikitungo niya sa iba dahil nahirapan na rin siya magtiwala kahit kanino pagkatapos ng mga nangyari. Pero hindi niya pa rin gusto ang tabas ng dila ng babaeng yun kaya nararapat na talaga itong umalis ng isla at sinisiguro niya na hindi niya na ito muli pang makikita. Kuyom ang mga kamaong tinignan niya ng matalim ang nilabas ang pintuan ng babaeng estranghera na kung umasta ay kaano-ano niya ito. Napaismid siya pero sa huli ay napaisip din. Maaring sumusobra na rin siya sa pagkakataong yun at hindi niya na namamalayan pang pati ang nagsilbing pangalawang ina niya na walang ibang ginawa kundi gampanan ang pagiging magulang sa kanya. Nagawa na rin niyang pagmalupitan na pati imang mga bagang ng binata at wala sa loob na humalakhak siya ng puno ng kapaitan. Halos gusto niyang sumigaw at magwala pero hindi niya naman magawa. My son, oh my poor son, do you change your mind already? Yan agad ang bungad ng mama ni Eric nang makarating ng isla. Sinugod nito ng yakap ang bulag na anak na piniling magpakalayo dahil sa konsensya at kasiphayuan. Why are you here? Malamig na tura ng binata habang walang emosyong nakatanaw sa kawalan. Natigilan naman ang mama niya at sandaling huminto sa ginagawa. Why son? Don't you want to see me? How could... You know my reason, so stop the act. Tell me exactly what are you here? Basta na lamang kayong pumupunta rito nang walang abiso. Alam kong may kailangan kayo. Your grandfather wants to see you. He's expecting you to come to his upcoming birthday. For what? Just tell my regards to him and say happy birthday from his grandson. Bali wala pang sagot ni Eric at kaagad na tinalikuran na ngayon nagpupuyos na sa galit niyang ina. Why you... What an unfilial child. Don't state the obvious, mother. Remember, it's all because of you. Mariing paalala pa rito ng binata na siyang kinatigil naman ito. Sandali itong natahimik at natuod. Muling inayos ang postura at takmang muling pagsasalitaan ng anak nang mahagip nito ng tanawang figura ng isang babae. Who is that girl? May palamunin ka na namang dinala rito sa isla, Eric. And what's the meaning of this? Muling umusok ang ilong nito at nagawa na nitong magtaas ng boses na lalo namang ipinagtimpi ng binata. Gasinulid na lamang ang pasensyang natitira sa kanya at talagang mapapatulan na niya ang ina dahil sa pagiging iskandalosa nito at pagiging mapanghusga. Palagi itong wala sa lugar pero lahat ng yun ay pinagpapasensyahan niya na lamang pero sumusobra na ito kung minsan. She's just my maid. What are you trying to imply, ma'am? Stop thinking something hilarious. You sure about that? Nagawa pang pamiwangan ng Donya ang kanina pang naiiritang binata. Bakit nga pala kailangan mong magpatawag ng doktor? Something happened? What? Doctor? Kaagad na naputo lang nais sabihin ni Eric nang may mapagtanto siya. Yeah. I think my eyes are a bit itchy this past few days. I must consult. Really, son? Maybe malapit ka nang gumaling. We should go back to the city now or perhaps we must get back to the States. So you... What are you saying? You think I'll do that? Tuluyan nang ipinakita ng binata ang pagkadisgusto sa kanyang anyo. Babakas na ang inis sa kanyang mukha kaya muling natahimik ang Donya at hindi na muli pang iginiit ang gusto niyang mangyari. Matigas ang ulo nito kaya alam niyang hindi siya mananalo kung makikipagdiskusyon pa siya sa kanyang anak. Naalala na naman niya ang tungkol sa kuno sa bago nitong maid. Maid ha? Let's see. Mabilis namang nagkubli si Melanie sa isang sulok pagkatapos siyang masipatan ng aristokratang ina ng binata. Tama nga si Nana Rosella. Napaka ng pag-uugaling mayroon ng mama ng lalaki. Mukhang dito nito naman ang masamang pag-uugali. Pero nang balikan niya ang pag-uusap ng mga ito na kanyang naulinigan, napansin naman niyang tila hindi magkasundo ang mag-ina. Dahil gaya niya malamig din ang pakikitungo ng binata sa sarili nitong ina. Bakit kaya? Yun ang gumugulo sa isipan ng dalaga. Marahil may kinalaman ng mama nito kung bakit nagkaganon si Eric dahil ayon pa kay Nana Rosella, hindi naman daw ganoon dati ang binata at talagang napakalambing nito at napakabait na bata. Nagsimula lamang daw iyon nang ito ay mabulag pero hanggang ngayon hindi pa rin naman malinaw sa kanyang lahat parte sa pagkabulag na to at wala na siyang balak pang alamin ng tungkol doon kahit gustong gusto na niyang malaman. Ayaw na niyang madamay pa sa hidwaan na mayroon ng pamilya ng lalaking ngayon ay tila ipinaglihi sa sama ng loob. Yun nga lang,
Hindi niya mapigilang hindi mag-alala dahil papaano kung malaman ng ina ng binata na ang doktor na pinatawag ni Nana Rosella ay hindi naman talaga para sa binata kundi para sa kanya dahil nangangailangan siya ng susuri sa kanya kung bakit hanggang ngayon may amnesia pa rin siya. Kagatlabing tinungo ni Melanie ang kinaroroonan ng ginang. Mas magandang nasa tabi siya nito dahil hindi niya gugustuhin makaharap ang mapangmatang ina ng binatang nag-iisa. Baka kung ano pa ang masabit magawa nito sa kanya. I'll stay here in 3 days. Then, whether you like it or not son, you're coming home with me. Deklarasyon pa ng Doña Krisha na mariin namang kinatiimbagang ni Eric. Kasalukuyan silang nasa hapagkainan ng mga oras na yun. At walang choice ang binata kundi paunlakan ang kagustuhan ng inang makasabay siya sa hapagkainan kahit hindi bukal sa loob niya ang pagsunod dito. Kasama nito ang personal chef at assistant nito na nagmumukhang tsemay dahil sa pagiging utusan nito ng donya. Ngunit gaya ng amo nitong aristokrata, may tinataglay din itong maitim na budhi kahit hamak na utusan lamang. At sa unang araw nga ng pag-i-stay ng mga ito sa isla, nauna pa nitong pakitaan ng hindi maganda ang dalagang nananahimik lamang sa isang tabi. Ang utosang ito ang nagsisilbing surveillance camera ng donya habang sila ay naroroon. Nang usisain kasi ng donya ang binata tungkol sa bago nitong maid, binalaan kaagad siya ng anak na wag pakikialaman na ng dalaga dahil labas ito sa matagal na nilang iringan na mag-ina. Pero aalamin niya ang katotohanan sa pamamagitan ni Chini na kanyang personal assistant dahil hindi siya kumbinsido sa pinaalam ng binata. Hanggang sa malaman niya mula rito na ang doktor na sumama sa utusan ng anak niyang si Mang Mario ay mula pala sa request ni Rosella at nakaraang linggo lamang dumating sa islang iyon ang babaeng pinaghihinalaan niyang lover ng kanyang anak. Tumaas naman ang kilay niya sa balitang nalaman. At sino naman ang babaeng to para pag-ingatan at paboran ng matandang yun? Tukoy ng donya kay Nana Rosella. Mukhang kailangan niya na rin kumbinsihin ang anak na magpalit ng panibagong utusan at mag-aalaga rito. Hindi na siya makakapayag pa na may isa na namang hampas lupang gustong bumingwit sa kanyang uniko iho na tanging nag-iisang tagapagmana ng maiiwan ng kanyang esposang namayapa na. Kailangan ng anak niya ang piliin at paboran si Senyor Del Fuente para ito ang piliing tagapagmana ng maiiwan nito kaysa sa iba pa nitong apumapunta ang mga pag-aari na to. Yon ang isa sa rason kung bakit nagawa pa niyang tumapak sa islang yon. Kailangan niyang mapapayag na sumama ang anak sa kanya sa mismong kaarawan ng senyor. Pero bago yun, unahin niya munang alisin sa landas nila ang sagabal sa pag-angat nilang mag-ina. Kailangan niya rin kumbinsihin ang matigas na ulong batang yun na tuluyan ng magpagamot para may silbi naman ito sa kampaning iiwan ng kanyang asawa. Nahilot ng donya ang kanyang ulo dahil sa stress. Ang batang yun talaga kahit kailan, puro na lamang sakit ng ulo ang binibigay. Kausapan niya sa sarili. May sinasabi po ba kayo, madam? Apila naman ni Chini nang makita nito ang bumalatay na inis at pagkalukot ng mukha ng kanyang amo. Wala to, umalis ka na nga muna sa harapan ko. Mabuti pa, gawin mo na lamang yung trabaho mo. Sige na, makakaalis ka na. Pagtataboy pa nito sa babaeng personal assistant, kasalukuyan silang nasa veranda at umiinom ng tea. Mabilis namang sumunod ang utu-uto pero sip-sip nitong tsemay. Alam na nito ang gagawin. Samantala, hindi naman naiwasang lalong mabahala ni Nana Rosella para sa kapakanan ng dalagang napalapit na ang loob sa kanya ng husto. Kilalang kilala na niya ang donya at alam niyang hindi makakaligtas sa pagpuna nito ang tungkol sa dalaga kung bakit ito naroroon. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang malaman mula mismo rito na napagkamalan lamang itong isang katulong doon. Ayon na rin sa pagkumprema ni Eric na narinig naman ito. Subalit hindi magawang makampante ng matanda sa posibilidad pang mangyari. Sana lang magawa niyang maipagtanggol ang dalaga laban sa kanyang dating naging tunay na amo. So, ikaw ang bagong maid ng anak ko? At saan ka naman napulot ng uniko iho ko, Aber? Nagawa pa nitong mamaywang sa harapan ng natitigilang si Melanie. Hindi agad nakapagsalita ang dalaga. Hindi pa ba sapat si Rosella at nagawa pang umampo ng isa pang palamunin ng matigas na ulong batang yon? Nagawa pa nitong mandilat na mga mata at halos umusok din ng ilong kahit wala namang umaaway rito. Halos mahigit ni Melanie ang kanyang paghinga dahil sa tinura ng ina ni Eric na basta na lamang sumulpot sa harapan niya habang abala siya sa pagdidilig ng mga halaman sa front yard na si Nana Rosella sana ang gagawa. Kung hindi lamang dahil sa kagandahang asal, baka nasabuyan na ito ng dalaga ng tubig nang matauhan naman ito sa paratang sa kanya na isang palamunin at parang ganoon na rin ang turing nito sa ginang na pansamantalang kumukup-kup sa kanya. Porkit ina siya ng amo ni Nanang, akala mo kung sino nang umasta,
Kaya hindi na talaga nakakapagtaka pa kung bakit masama rin yung ugali ng arugante nitong anak dahil mag-ina nga talaga sila. Palihim na napaismid ang dalaga. Akmang hindi niya ito papansinin at magpapatuloy na sana sa ginagawa nang muli itong magsalita ng halos pabulyaw na bahagya pang ikinapiksi ni Melanie. Are you trying to turn your back on me? How dare you? You're just a maid at may gana ka pang hindi mamansin at isnabin ako. Excuse me ho ma'am, pero ano ho bang kinagagalit niyo sa akin? May kasalanan ho ba akong nagawa sa inyo? Hindi niyo ho ba nakikitang busy ako sa aking ginagawa? At gaya nga ho ng sabi niyo, I'm just a maid at kailangan ko lamang gampanan ng tungkulin ko rito pero bigla na lamang kayong susulpot at mag-aakusa. Mabilis na natigil ang pag-outburst ng dalaga nang mabilis siyang sampalin ng donya. Nasapo niyang nasaktang pisngi pero hindi pinakita ritong nasaktan siya sa ginawa nito. Nagtimpi siya at nanatiling nakayuko na lamang. At talagang sasagot ka pa ha? Who do you think you are? I'll tell Eric to fire you immediately. You have no manners. Makukuha niyo lang ho yung respeto ng kagaya ko kung rerespituhin niyo rin ho ako. I know ma'am that I have no rights to voice out my opinion because I'm just a mere servant, right? But I am not even allowed to complain. I'm just doing my job here and then... You! Who are you really? Nagwapa siya nitong duruin habang nanlalaki ang mga mata nito. Sandali namang natigilan ng dalaga at halos matutop niya ang kanyang bibig. Bakit ba hindi niya napigilan ang kanyang sarili? Maid nga lang pala ang tingin nito sa kanya. Tapos nagawa niyang sumagot dito with an accent pa. Now she's dumb. Lalo pa itong maghihinala sa kanya ngayon. Wala mang ibang naaalala ang dalaga. Naroon naman ang pakiramdam na hindi siya pangkaraniwan lamang na nagmula sa isang naghihirap na pamilya. She had have the skills in different aspects at hindi niya napigilang ilabas yon habang kaharap ang mapanghamak na ina ng binatang unang nagpakita sa kanya ng pagkadisgusto na animoy may nakakahawa siyang sakit. Mabilis na dinaluhan ni Nana Rosella ang dalaga nang maabutan nito ang nangyayaring sagutan ng dalawa. Gaya ng kinatatakutan niya ay nangyari na nga. Akmang magsasalita na siya para ipagtanggol ang dalaga nang maagap siyang unahan ng binatang amo niya na bigla na lamang sumulpot sa likuran nila at nagsalita na ikinatigil naman ang nagpupuyos na sa galit na donya. That's enough! Mabilis na napalingon ang lahat kay Eric na may madilim na ngayong anyo. Napadaan lamang ang binata ron dahil gusto niyang makalanghap ng sariwang hangin dahil pakiramdam niya kapag nasa paligid ang kanyang ina ay halos hindi na siya makahinga pa ng maayos. Pero ito pa ang tagpong aabutan niya. Sa sobrang lakas ng boses ng kanyang mama, kahit ang mga paniking natutulog sa kuweba na nasa pinakapusod ng isla ay mabubulahaw dahil sa matalim nitong dila. Eric, Nana, go back inside and leave. Isama niyo na ho siya. Tukoy pa niya sa dalagang nagawang makasagutan ng kanyang ina. Nung una, halos ikamangha pa niya ang pinamalas nito dahil walang ibang nakakagawa nun kapag kaharap ang kanyang mama. Pero dahil sa katapangan ng babaeng to, nagawang matameme sa unang pagkakataon ng kanyang mapanglait na ina. Naalala niya nang minsang makaharap niya ito at hindi sila nagkaunawaan dahil sa pinakita niyang galit. Alam niyang wala naman talaga itong kasalanan at kung bakit kailangan niyang pakitaan ito ng hindi maganda sa kabila ng effort na ginagawa na to. Hindi niya lang talaga maamin sa kanyang sarili na unti-unti na rin niyang binubuksan ang kanyang puso para muling magtiwala sa iba. Ngunit nang marinig niya ang mga katagang lumabas sa bibig ng dalaga na siyang inabutan niya, kahit siya hindi napigilang mapaisip tungkol sa tunay nitong pagkatao. Sino nga ba talaga to? At aksidente nga lang ba talaga ang pagkakapadpad nito sa islang pag-aari ng namayapa na niyang abuela na pinamana sa kanya? Dahil sa pangmamaliit at panghahamak ng ina ni Eric kay Melanie, nagdesisyon kaagad ang huli na umalis ng isla. Wala na siyang lugar doon. Una pa lang at alam din niyang hindi siya pipigilan ng binata. Ikakatuwa pa nga nito yun malamang. Una pa lang ayaw na nito sa kanya. Kaya tama lang ang kanyang gagawin. Nalulungkot lamang siya dahil may iwan niya ang nagsilbing pansamantalang naging ina niya sa isla. At sana lang, wag nang pasakitin ng aroganting binatang amo nito ang ulo ng ginang. May edad na ito at tanging kailangan nito ay karamay sa buhay na siyang magmamahal at mag-aalaga rito. Parehong nawala yung asawa nito at nag-iisang anak. Kaya alam niya kung gaano iyon kahirap para rito. Lalo na't pinagtitiisan lamang din ito yung ugaling mayroon yung alaga nitong pinaglihi sa sama ng loob. Ipinangako ni Melanie sa kanyang sarili na kapag tuluyan na niyang naalala ang lahat at nakabalik na siya sa dati niyang buhay, gagawin niya ang lahat para lamang kumbinsihin si Nana Rosella na sumama na lamang sa kanya. Bahala na ang binata sa sarili nito,
Total naman ay mayaman ito. Siguro na may maiisipan na nitong ipagamot ang sarili kung wala na itong ibang aasahan pang katulad ng yaya na to. Sayang talaga siya. Crush ko pa naman ang loko. Ang gwapo niya sana kaya lang. Suplado naman at masama ang ugali. Psst, malaking turn off talaga. Nakangiwi pang naisip ng dalaga. Aminado siyang umahanga siya rito nang una niya itong masilayan dahil hindi naman nakabawas sa angking kakisigan at pagiging magandang lalaki nito ang kawalan nito ng paningin. At sa tuwing namamataan niya itong naglalakad sa kung saan-saan lamang na animo walang diferensya sa paningin, aakalain mong isa itong ramp model na kagagaling lamang sa isang fashion show. Madalas rin itong suot ang Ray-Ban nito kahit madilim na, kaya naniniwala ang dalagang hindi nga ito nakakakita. At sa nakalipas na isang linggo, madalas lamang niya itong nakitang nakadungaw sa teresa ng silid na to. Ngunit kung inaakala nitong halos kabisado na nito ang pasikot-sikot ng kabahayan, doon ito nagkakamali. Dahil mula nang hindi na nito nagawang kainin ng mga pinaghirapang lutuin ni Melanie, sa inis niya at sama ng loob dito, sinadya niyang ibahin ang pagkakapwesto ng mga kagamitan at kasangkapan mula sa loob at maging sa labas ng malaking bahay. Bilang ganti na rin sa kasungitan nito, nalingid naman sa kaalaman ni Nana Rosella, kaya ang ending, madalas na itong napapamura sa tuwing nababangga ito't natatapilok sa mga gamit na hindi nito nakikita, na sinasadyang iharang ng dalaga sa madalas nitong dinaraanan at pinupuntahan. Minsan pa'y inaalis niya at nililipat ang pwesto ng basong ginagamit nito sa pag-inom. Maging ang laman ng ref ay pinakailaman na rin niya at hindi naman niya mapigilang mapabungisngis at matawa ng pasikreto dahil sa experiment na ginawa niya, lalo na kapag nasasaksihan niya na inis sa mukha ni Eric. Hindi niya akalaing may kapilyahan din pala siyang tinatago sa katawan. Tumigil lamang siya sa ginagawa ng ipatawag na nito ang presensya ng yaya na to. At alam ng dalagang nasukol na siya na to. Ayaw naman niyang angginang ang magdusa sa consequences na dapat siya ang managot, kaya tinigil na niya ang ginagawa niya. At nahinto lamang iyon nang bigla na lamang dumating yung ina ng binata ng walang abiso. At doon na nga nagsimula ang higit na kanilang kalbaryo. Malakas ang ulan at panay ang kulog at kidlat sa may labas ng bahay. Naalimpungatan si Eric, hindi dahil sa lakas ng pagkulog, kundi dahil naulinigan niya ang pagsigaw na iyon. Tila boses na nanggagaling sa kanyang yaya. Nang maisip, mabilis siyang bumalikwas ng bangon. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya, parang naulit muli ang pangyayaring ito. Habang sa ibaba naman ng bahay, hindi na mapatid ang pag-aalalang nararamdaman ng ginang, kaya halos isigaw na niya ang pagtawag sa dalagang itinuring na niyang anak. Nakaramdam ng pagkauhaw ang ginang, kaya lumabas siya ng silid na kanyang inuukupa. Pero napansin niyang nakaawang ng bahagya ang servant's quarter kung saan natutulog si May mula nang dumating ang amo niyang babae, at nalaman niyang wala ito roon at maayos nang nakatupi sa maliit na kamang naroon ang damit na ipinahiram niya rito, kaya hindi napigilang kabahan at magalala ni Rosella sa dalaga. Kaya mabilis niya itong hinanap. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahong umakyat sa itaas na palapag ng bahay para humingi ng tulong sa amo niya dahil alam niyang mga wala namang pakailam ang mga ito. Pakiramdam ni Rosella na ulit na naman ang nakaraan, pangyayaring ayaw na niyang balikan at maalala. Diyos ko, kayo na hong bahala sa batang yun. Napakabata pa ho niya't napakabuti. Sana maliho yung iniisip ko. Mabilis na napadasal ang ginang at nagpa siyang lumabas ng kabahayan, pero bago yun, nagdala muna siya ng payong nang malamang umuulan. Mukhang may bagyong paparating. Malakas niyang tinatawag ang pangalan ng dalagang siya ang nagbigay. At halos manikip ang dibdib ng ginang sa tuwing sasambitin niyon, at sa pagkakataong to, hindi niya nahayaan pang maulit muli ang pagkakamali niya dati. Ang pagkakamaling siyang tumapos sa buhay ng nag-iisa niyang anak nang hayaan niyang umibig ito sa alaga niyang binata. Tuluyang dumaloy ang luha ng ginang habang rumaragasarin sa kanyang alaala ang nakaraan. Samantala matapos makalabas ni Melanie ng kabahayan, patakbo siyang nagtungo sa dalampasigan. Gamit ang maliit na flashlight na nakuha niya sa isang storage cabinet, mabilis niyang tinalunto ng kinaroroonan ng bangkang ginamit ni Mang Mario. Hindi na siya makakapaghintay pa ng bukas. Ayaw na niyang abalahin pa ang mga tao roon, lalo na ang nagsilbi niyang ina sa nakalipas lamang na maikling panahon. Nag-iwan naman siya ng sulat para rito at maiintindihan din siya na to. Humingi rin siya ng sorry dahil sa biglaan niyang pag-alis. Palihim niyang kinausap si Mang Mario nang bumalik ito pagkatapos itong maihatid ang isang manggagamot na parehong tumingin sa lagay nila ni Eric. Inuna nitong suriin ang binata para lamang hindi maghinala ang mama nito. At dahil nagreklamo rin si Nana Rosella na palaging masakit ang balakang at likod,
Nagkaroon ng excuse at pagkakataong masuri rin ang dalaga ng doktor na hindi na iwasang mabigla matapos malaman ang kanyang kwento at kung paano napadpad doon ang dalaga. Nangako naman itong ililihim ang tungkol sa nalaman at napag-usapan nilang tatlo, pero mukhang hindi pa rin iyon nakaligtas sa mapagmatsyag na ina ng binata. Kaya nga mabilis na nagdesisyon si Melanie, sa tulong na rin na nag-aatubili ng una na si Mang Mario. Tara na Manong, baka humagising pa sila. Kailangan pa ba nating tumuloy ngayon din, iha? Tila bubuhas na ang ulan na namang oras. Paano kung abutan tayo ng... Hindi ho yan, Manong. Kailangan ko lang ho talaga makaalis na rito sa lalong madaling panahon. Mahirap na ho kung magtatagal pa ako rito. Kaya sana ho pumayag na kayo. Pakiusap naman ng dalaga na may kasama pang pagsusumamo. Wala naman ang nagawa pa ang may edad ng bangkero dahil na rin sa awang nararamdaman para sa dalaga. Nakita niya ang determinasyon sa anyo nito kaya napilit siya na to. Akmang papaanda rin na ng matanda ang makina ng bangka pagkatapos makasakay ng dalawa. Nang bigla na lamang dumagundong ang kalangitan at ilang sandali pa, tuluyang bumuhos ang ulan na siyang ikinapanlumo naman ni Melanie. Nag-aalala naman siyang tinignan ng matanda. Naku iha, ay na nga tumuulan na at mukhang lalakas pa ang hangin na to. Baka hindi kayanin ng bangka natin ang patuloy na maglayag. Pero Manong, paano na ho? Kailangan ko na ho talagang makaalis rito. Eto ho pala binigay ho iyon sa akin ni Nanang. Paunang bahid ko sa inyo. At kapag nasa bahay na ho tayo, wag ko kayo mag-alala at kapag nakabalik na ho ako agad, ay babayaran ko kayo. Naku iha, wag mo na munang isipin ng tungkol doon at itago mo na lamang iyan. Alam kong mas kailangan mo yan sa pupuntahan mo. Pero po, parehong napapiksi ang dalawa dahil sa lakas ng kulog na muling dumagundong sa kalangitan. Nagkatinginan sila na to. Napakagatlabi ang dalaga. Mukhang mapupurnada ang kanyang binabalak. Anak, May, Diyos kong bata ka. Huwag kang umalis. Mukhang sinusundo ka na agad pabalik iha. Paano ba yan? Tutuloy pa rin ba tayo? Walang kaso sa akin. Sanay na ako lumayag kahit sa gitna pa ng dilubyo. Pero ikaw, hindi naman maatim ng konsensya ko kung may mangyayaring masama sa'yo. Kaya magdesisyon ka na iha. Alam kong naguguluhan ka lamang. Huwag ka nang mabahala at mag-alala pa sa mga amo natin. Hindi ka pababayaan ni Rosella. Ngayon ko lang muli nakita ang saya sa kanyang mukha nang dumating ka sa buhay niya, iha. Kaya sana naman, patawad po. At tuluyan ng humagulgol ng iyak ang dalaga. Nasa po niya ang kanyang mukha. Ayaw niya rin namang lalo pang mag-alala ang ginang nang dahil lamang sa katangahan at pagiging padalos-dalos niya. Marahang pagtapik sa kanyang balikat ang naging tugon ng matanda. Iha anak, Nanang, mabilis na tumakbo palapit sa ginang ang dalaga at mabilis ditong yumakap. Mahigpit naman siyang kinulong ng ginang sa mga bisig na to. Doon lalong napaiyak si Melanie. Naku, ikaw talagang bata ka. Pinag-alala mo ko ng gusto. Huwag mo nang gagawin ulit yun ha. Hinaplos-haplos pa nito ang nabasang buhok ng dalaga. Lalo lamang napahikbi si Melanie dahil sa masuyong haplos nito at mga kataga na puno ng pagpapahalaga para sa kanya. Kahit alam niyang hindi naman siya nito kaano-ano. Tunay ang pagmamahal at pag-aalalang pinapakita ng ginang sa kanya. Kaya lalong bumuhos ang emosyon ni Melanie na gaya ng panahon na tila nakikiramay sa kanya. I'm sorry ho Nanang, I'm sorry. Ayaw ko rin naman hong iwan kayo eh. Kaya pasensya na ho kung pinag-alala ko pa kayo. Katagang paulit-ulit niyang binibigkas hanggang sa tuluyang ginupo na siya ng antok. Unti-unting pumikit ang mga mata ng dalaga. Nakinabahala naman ng ginang dahil kasalukuyan pa rin silang nasa labas at nasa gitna ng ulan. Mabuti na lamang at nakapagdala ng payong si Rosella. Maagap naman silang dinaluhan ng nakaantabay lamang na si Mang Mario. Ito na mismo ang bumuhat sa nakatulog na dalaga. Napagod marahil ito maging ang isipan nito dahil sa mga nangyari. Mabilis na pumasok sa loob ng kabahayan ang tatlong ito. Sa hindi naman kalayuan, nakatanaw lamang ang binata. Pilit nitong inaaninag ang mga nangyayari at kaganapan. Madilim ang anyo nito gaya ng panahon. Mariin ang pagkakatiimbagang nito at kuyom ng mga kamao. Pagkuway mabilis itong naglaho sa kadiliman ng gabi. Nagising si Melanie na mabigat ang pakiramdam at kinagulat pa niya nang mamulatan niyang nasa silid niya si Nana Rosella at ang ginang ay kasalukuyang nakayukyuk at tulog sa gilid ng kamang kinahihigaan niya at parang gustong-gustong kastiguhin ng dalaga ang kanyang sarili. Naawang pinagmasdan niya ito. Maingat siyang tumayo at umalis ng kama. Kinumutan niya ang ginang
Halos mapatid pa siya ng akmang ihahakbang na niya ang mga paa. Bigla na naman siyang nahilo. Hinilot-hilot niya ang sentido, pero tila lalo lamang iyong kumirot hanggang sa nagsilang bayan ng mga imahe sa kanyang isipan, mga alaala ng nakaraan. Sandaling natulala ang dalaga, bahagyang napaawang ang mga labi na mabilis niyang natutup kapag kuwan. Naaalala na niya ang ilan sa mga nakaraan niya, ngunit ang hindi pa rin malinaw ay kung bakit at paano siya napadpad ng isla. Unti-unting nagsilaglagan ng kanyang mga luha. Sandaling napaupo si Melanie sa kalapit na bangko dahil sa panghihina. Ang tanging alam niya lang, she needs to get out of there and go back home because someone's after her. Wow, mukhang may naamoy ako, napakasarap po. Napalingon si Melanie sa pinanggagalingan ng pagsinghap. Kasalukuyan siya ngayon nagluluto sa isang bahagi ng dirty kitchen na hindi madalas nagagamit. Doon niya naisipang magluto dahil ang kasalukuyang gumagamit ngayon ng kusina ay ang personal chef ng ina ng binata. Mas maaga siyang nagising kaya sinamantala niya na ang pagkakataong yun na ipagluto sa huli ding pagkakataon ng kanyang nanang. Pero hindi niya akalaing maaabutan siya ng silahis na tauhan ng Donya. Hindi niya muna ito pinagtuunan ng pansin. Mabilis niyang binawasan ng baga ng uling na siyang ginamit niya upang makapagluto. Sa mismong lumang pugon siya nagluto at ginamit niya ang palayok na naroon. Alam niyang masasarap pa ang kanyang niluluto gamit yun. Naalala niyang nagawa na niyang mag-travel noon sa mga karatig probinsya para lamang matuto sa iba't ibang delicacies na pinagmamalaki ng bawat lugar. Tila namamalikmata namang pinagmasdan ni Freddy ang ginagawa ng dalaga at halos hindi pa siya makapaniwala. Hindi niya rin mapigilang mamangha sa tinagal-tagalan niyang pagluluto at paninilbihan sa mga Del Fuente. Ngayon lamang siya nakainkwentro ng tulad ng babaeng ito na tila bihasa na sa ginagawa. Tila gumagawa ito ng magic para lalong pasarapin ang putahing niluluto. Pansin niyang kalmado lamang ito at mukhang sanay na kahit mukhang mahirap ang prosesong ginagawa nito. Napalingon si Melanie nang marinig ang bahagyang pagtikhim ng Ginoo. May kailangan ho ba kayo? Pasensya na ho kung nakailam na ako rito sa kusina. Gusto ko lang ho sanang ipagluto sa huling pagkakataon ng nanang. Naku iha, don't mind me. Namamanghalang ako dahil mukhang masarap yung mga niluluto mo. Pwede ko bang tikman, if you don't mind? Patay mali siyang anito pa. At halos hindi naman makapaniwala ang dalaga. Mula nang ito na ang gumamit ng kusina nang dumating ang Donya sa isla, pansin niya kung gaano ito kamitikuloso at istrikto sa ginagawa dahil ang pinakaayaw nito ay ang pinapakailamanan at iniistorbo. At halos lumuwa naman ang mata ni Freddy nang tuluyan na niyang matikman ang luto ng dalaga. Fabulous! Perfect! So delicious! Nagawa pa nitong halikan ng sandok sa sobrang saya nito na halos ikahigit naman ang paghinga ng dalaga. Pakiramdam niya ang OA ng naging reaksyon na to hanggang sa hingin nito ang recipe niya at nagawa pa nitong makipagkwentuhan sa kanya na animong feeling close na sila na hinayaan na lamang din ng dalaga. Sa pagkainan, nagsalo-salong muli ang mag-ina kahit ayaw ng binata. Bukas, aalis ang Donya at gaya ng matigas niyang pagtanggi, hinding-hindi siya sasama rito pabalik ng syudad at kahit walang ganang kumain, pinilit ni Eric na lunukin ang kanyang kinakain. Masinsina namang itinuturo at pinapaliwanag sa kanya ni Nara Rosella ang mga pagkain na kahain sa lapag para hindi siya magkamali sa pagkain basta na lamang isusubo. Habang sa kabilang banda naman, magana sa pagkain si Donya Krisha. Hindi alintana ang madilim pa ring anyo ng anak kahit sila ay nasa hapagkainan. Nagawa nitong purihin ang personal chef nito sa pag-aakalang ito ang nagluto ng ilang nakahain sa hapag. Oh, it's delicious! This is the first time I ever tasted it. Is this your new recipe, Freddy? Baling pa nito sa personal chef na nananahimik lamang sa isang tabit naghihintay lamang ng ipag-uutos rito. Tumikhim ito at sandaling natigilan nang malaman kung ano ang tinutukoy ng Donya. Alanganin siyang tumingin at ngumiti rito. That hindi nito natuloy ang sasabihin nang ang anak naman ng balingan ng Donya. Ito iho, try this. The best talaga si Freddy kahit kailan. If you like, I would love to lend him to you as your personal chef also. Look at you, son. Mukhang namamayat ka na yata ngayon. Siguro naman kumakain ka ng mabuti. Mabilis itong tumingin ng matalim kay Nana Rosella na nananatili lamang na nakayuko sa isang tabi pagkatapos asikasuhin ang pagkain ng alaga. Hindi niya na itatama pa ang Donya dahil kilalang kilala naman niya kung sino talaga ang nagluto ng ilang nakahain sa pagkainan dahil nagising lamang siya kanina dahil sa aroma ng nilutong pagkain.
Sobrang nakakataba ng puso ang ginawang effort ng dalaga para sa kanya. Halos kabahan pa siya sa pag-aakalang muling itinuloy ng dalaga ang pag-alis na to. Mabuti na lamang at ito mismo ang nabungaran niya pagkagising. Dinalhan siya nito ng pagkain sa mismong silid niya at halos maluha ang ginang dahil doon, lalo na nang malamang pinagluto pa siya na to. At dahil marami-rami rin ang niluto nito, kaya nagpa siya siyang ihain ng iba sa pagkainan para sa mag-ina. Siguro naman sa pagkakataong yun, kakainin din ng alaga niya ang lutong pinaghirapan ng babae dahil akalain nitong ang personal chef ng mama niya ang nagluto. Sa unang pagkakataon, na-curious rin ang binata sa pinagmamalaki ng kanyang ina at dahil kanina pa niya naaamoy ang nakakahalinang aroma ng niluto, nakumbinsi na rin siyang mukhang masarap ngayon kaya inutusan niya ang yaya niyang ipaghain siya na to. Nang tikman niya yun, halos natulala pa siya habang ninanamnam ang lasa ng pagkain. At mukhang nakilala kaagad niya kung sino talaga ang nag-prepare nun. Halos masamid pa siya dahil sa naisip. Mabilis siyang uminom ng tubig. Bakit iho? Hindi mo ba nagustuhan? Puna naman ang kanyang mama. No, not that. Yes, it's delicious. At halos ayaw pa iyong kumawala sa kanyang mga labi dahil sa kanyang pride. Ayaw niya na lamang aminin. Ngunit ang totoo, sa tuwing titikman niya ang mga pagkain hinahatid sa kanya ni Nana Rosella, hindi mapigilang mamangha at humanga ng palihim ni Eric dahil aminado siyang masarap ang lahat ng iyon, lalo na't nagmula iyon sa dalaga at ito mismo ang nagluto. Nang padalhan siya nito ng cookies at tea, sa pag-aakala nitong hindi niya kakainin yun dahil sa galit niya rito, doon ito nagkakamali dahil pagkaalis rin, kaagad din na kinain ni Eric ang inihain nito. At halos masamid pa nga siya noon dahil sa pagmamadali. Hindi niya rin pala kinaya ang nararamdamang gutom. Sobra siyang nanghihinayang pagkat pinairal niya ang kanyang pride at hindi man lang nagawang namnamin ang alam niyang pinaghirapang gawin at lutuin ng babaeng sa unang pagkakataon ay siyang nakakuha ng interes niya ng palihim. Mapait siyang napangiti sa alaalang iyon. Buo na ba talagang desisyon mo, nak? Aalis ka na? Sigurado ka bang magiging maayos lang ang lahat? Talaga bang nakakaalala ka na? Paano kung... Pinakalma naman ni Melanie ang ginang dahil hindi nito napigilang kumawala ang sariling emosyon nang ibalita niya rito ang pag-alis niya ng araw na iyon. Buo na ang pasya niya kahit masakit at mahirap sa kanyang iwan ang ginang na sobrang napamahal sa kanya ng husto. Pasensya na ho talaga, nanang. Wag ho kayong mag-alala. Hindi ko naman ho pababayaan ang aking sarili. Babalitaan ko na lamang ho kayo once na nakabalik na ako. May kailangan lamang ho akong asikasuhin at dapat na alamin. Hindi pa naman ho lahat ay naaalala ko na. Gaya ho ng ikinwento ko na. Kailangan ko hong bumalik para malaman kung bakit ako napadpad dito. Kapag okay na ho ang lahat, babalik ho ako at dadalawin ko kayo. Yun ay kung papayag ho yung alaga ninyo. Kunway biro pa rito ng dalaga habang nananatiling hawak ang mga kamay ng ginang. Mahigpit niya itong niyakap kapag kuwan. Mag-iingat ka roon, iha anak. Sumulat ka kapag nakarating ka na sa pupuntahan mo, ha? At siya nga pala, eto baunin mo na. Alam kong mas kailangan mo ito ngayon. Pilit nitong ibinibigay sa kanyang isang sobre na alam niyang naglalaman ng pera. Kaya mabilis rin niya iyong tinanggihan at pilit na binabalik dito. Hindi na ho kailangan pananang. Pagkarating ko ho ron, tatawagan ko na lang ho yung kaibigan ko at siya na ang bahalang sumundo sa akin. Kaya wala hong problema. Pero sa huli, iginiit pa rin iyon ang ginang sa kanya na mabigat sa loob na kanya rin namang tinanggap. Hindi na masama ang panahon ng mga sandaling yon, kaya panatag na silang makakapaglayag kasama si Mang Mario na siyang maghahatid sa kanya sa kabilang bayan. Maluha-luha namang kumakaway sa kanya si Nana Rosella nang makasakay na nga sila sa bangka. Suot-suot pa rin ni Melanie ang damit na siyang suot niya rin nang matagpuan siya ng ginang. Matama niya iyong tinahi upang muling maisuot lamang. Kumaway rito ang dalaga. Habang sa di kalayuan naman, natanaw rin niya ang personal chef at assistant ng Donya. Kung si Freddy nakaramdam din ng lungkot nang malamang aalis na siya, kaya kahit malayo-layo na ang bangkang sinasakyan niya, napansin pa rin niya ang palihim na pagpunas nito ng mga luha at napatigil na lamang ang dalaga dahil doon. Ngunit nang mabaling ang paningin niya kay Chini, halos maikuyom niya ang mga kamao dahil sa ginawa nitong pag-irap. Nagawa pa nga siya nitong samaan ng tingin na animoy kaaway siya nito kahit wala naman siyang nagawa para maging ganito ang pakikitungo nito sa kanya. Marahil dahil lamang sa impluensya ng sarili nitong amo, kaya pati ang ugali ng tauhan nito ay nakuha rin nito.
Palihim na napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Pagkuway mapait siyang napangiti. Hindi man lang niya nakausap sa huling sandali ang binata at hindi niya rin ito nakita hanggang sa tuluyan na siya makaalis. Inaasahan niya na sa huling pagkakataon, makikita niya at maaabutan nitong nakadungaw sa labas ng teresa ng silid nito. Pero wala ito roon at kahit ni anino nito ay hindi niya na nasilayan. Sana wag mo nang pahirapan pa si Nanang dahil hindi talaga ako magdadalawang isip na kunin siya sa pangangalaga mo. At dahil alam kong mas kailangan mo siya, handa ako magparaya. Yun ang huling katagang nasa isipan ng dalaga nang tuluyan ng makaalis ng isla. Nagising ang dalaga sa isang silid na puro luntian at kahel ang kanya nakikita. Nasaan siya? Kumirot bigla ang kanyang sentido kaya nasa po niya iyon. Teka, bakit tila na ulit muli ang pangyayaring to? Bumukas ang isa sa dalawang pinto ang nasa silid, ngunit ang inaasahan ni Melanie na magpapakita ay hindi nangyari. Bahagya siyang nadismay at nangunot ang kanyang noo kapag kuwan. Young miss, you're finally awake. I'll call Senyor right away. Wait! Mabilis na agap ng dalaga sa isang tila tauhan na naka-formal attire pa. Mukha itong isang butler. At sa naisip, saan nga ba siya naroroon ngayon? At kaninong kwarto itong kinaroroonan niya? Alam niyang hindi iyon isang hospital suite kaya pinagtaka niya yun. Ang tanging huling naaalala niya lamang ay may humahabol sa kanya at gustong pumigil sa kanya na makaalis na siya ng isla at makarating ng bayan. At mukhang kilala siya ng mga ito. Pero dahil sa padalos-dalos na kilos niya, kaya siya nabundol ng isang sasakyan ng akmang tatawid na sana siya para lamang maiwasan ang mga gustong kumuha sa kanya. Hindi naman ganoon kagrabe ang pagkakabangga sa kanya, pero hinimatay pa rin siya at ngayon lamang siya nagkamalay. Gano'n naman kaya siya katagal na tulog at sa silid na iyon siya nagising? Hindi kaya... Nasaan ako? And who are you? What do you want from me? Why am I here? Halos hindi niya napigilang mag-hysterical sa isiping may dumukot sa kanya. Young miss, there's nothing for you to worry. You're inside the Braganza state. What? Braganza? Who are you talking? Akmang tatayo na ang dalaga nang pigilan siya nito pero mabilis niya ring winaksi ang braso ng akmang hawakan pa siya nito. Calm down young miss. Huwag mo akong hawakan. You can now get back to your steed, Butlerhan. Let me handle this. Mabilis na napalingon ng dalaga sa bungad ng pintuan nang makita niya ang isang matandang lalaki nakasakay sa isang wheelchair na may seryosong pagmumuka. At mababakas rito ang pagiging prominente nitong tao sa kabila ng kondisyon. Mukha rin itong pagod kahit walang emosyong mababakas sa anyo na to. Sino ang matandang to? Biglang kumabog ng malakas at tumahip ng mabilis ang dibdib ng dalaga sa hindi niya mawaring dahilan. Tila kilalang kilala ito ng pagkatao niya. Hanggang sa may bagay siyang naalala. Mommy? Who is he? Turo ng 5 years old na batang si Melanie sa partikular na picture na nasa album. That? Well, he's your grandfather. Someday you will see him. Want to meet him, sweetie? Masuyong hinaplos ng kanyang ina ang kanyang buhok nang siya ay tumingala rito. Really, mom? I would love to. Masayang ani niya dito. Habang sa kasalukuyan naman, nanatiling nakatulala ang dalaga. Pareho silang nagpapakiramdaman ng matanda. Lumapit ito sa kinaroroonan niya at gamit ang controller ng wheelchair nito, nakarating ito sa kanyang harapan. How are you feeling now, Iha? I'm glad I finally meet you, my granddaughter. Lolo, mabilis na lumapit ang dalaga sa nabiglang matanda at lalo pa nitong kinabigla at hindi inaasahan ang sumunod na naging aksyon ni Melanie. Mahigpit itong niyakap ng dalaga na puno ng pangungulila. Tuluyan siyang napahikbi sa mga bisig na ngayon lamang niya nakilalang lolo. Shh, child, I'm here now. And you're here now. Everything will be fine. Nagawa na lamang haplos-haplosin ng senyor ang likod ng dalaga at hindi na rin ito napigilan ng maging emosyonal din. Lumambot ang ekspresyon ng mukha nito at kumawala ang ilang butil ng luha mula sa gilid ng mga mata nito. Hindi nito akalaing iyon ang isasalubong sa kanya ng nawalay na apo sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. Daughter, I'm so proud of you. You really know how to raise a good child. Nais sa loob pa ng senyor. Tumingala ito sa kisamit nagpapasalamat sa namayapang anak, gayon din sa may kapal. Hindi akalain ni Melanie na ang inakala niya palang panganib na naghihintay sa kanyang buhay
ay pawang imahinasyon niya lamang dahil ang napapaginipan niya noon sa isla na may humahabol sa kanya ay hindi dahil gusto siyang saktan o patayin ng mga ito, kundi ang mahanap siya ng taong nasa likod ng mga humahabol sa kanya. Kaya matagal na pala siyang pinapahanap ng kanyang lolo na siyang ama naman ng namayapa niyang ina. Nang tuluyang manumbalik ang kanyang alaala, halos hindi pa siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Tunay nga pala ang kahugkagan at tila kakulangan o kalungkutang nararamdaman niya habang nasa isla pa lamang siya at walang maalala. Naroon ang pangulila niya at pag-aasam sa isang bagay na hindi niya naman mawari kung ano at para saan, kung bakit iyon ang kanyang nararamdaman. Yun pala'y dahil ulila na siyang lubusan at nangungulila lamang siya sa pagmamahal ng isang magulang. 5 taon pa lamang siya nang tuluyang masawi ang parehong parents niya sa isang cruise ship. Sumabog ang naturang barkong sinasakay ng mga ito pauwi, dahilan kung bakit lumubog din ito kinalaunan. Sinelebrate ng mag-asawang Braganza ang kanilang 5th year wedding anniversary sa paglalayag sa karagatan at hindi nga nila ay naasahan ng trahedyang tumapos sa kanilang mga buhay. Kaya naiwang ulila ang bata pa noong si Melanie Grace Braganza na kasalukuyang nasa pangangalaga ng kaibigan ng kanyang mga magulang. Hindi nito kilala ang pamilyang pinagmula ni Melanie, kaya dinala nito ang huli sa bahay ampunan at doon tuluyang nagbago ang kinagis ng buhay ng batang si Melanie. Hanggang sa natuto siya sa lahat ng bagay at naging responsable sa batang edad pa lamang. Mainam lang at hindi siya pinabayaan ng orphanage na pinagdalhan sa kanya ng kalaunan ay may nagawa ring umampun sa kanya ng isang matandang dalaga. Istrikto itong tao, kaya lumaking may disiplina si Melanie. Nagawa rin siyang pag-aralin ito sa ibang bansa dahil sa angking talinong kanyang pinamalas. Subalit muling nangulila ang dalagitan noong si Melanie nang mamatay ang foster mother niya na nagawang ilihim ang pagkakaroon nito ng malubhang sakit. Ngunit muling bumangon si Melanie at nagpakatatag. Bilang pangako sa namayapang nagsilbi niyang pangalawang ina, nagsumikap siya at makapagtapos ng pag-aaral at sa pamamagitan ng pinamana at mga naiwan nito sa kanya, nakapagtapos rin siya ng may pangaral hanggang sa naisipan niyang magpatayo ng sariling business ng maglaon. Ngayon naman, ipapakilala na siya sa publiko bilang nag-iisang tagapagmana ni Frederico Braganza Sr. Namatay rin ang anak nitong lalaki na isang junior matapos pumanaw ng kanyang mga magulang, kaya walang naiwang tagapagmana ang matanda. At kaya hindi ito nakilala ni Melanie ng buhay pa ang kanyang parents ay dahil sa hindi pinaboran ng senior ang pagsasama ng kanyang ina sa pinili nitong maging asawa na kanyang naging ama. Itinakwil nito ang anak kaya mas pinili na lamang ding magpakalayo-layo ng mga magulang ni Melanie. Nagsisisi naman ng senior sa kanyang nagawa, ngunit huli na ang lahat. Dahil nga ng araw na ipinahanap nito yung anak ay siya namang dating ng balita ritong siyang gumimbal sa senior. Nalaman niya na lamang na may naging apo siya, subalit hindi niya naman ito mahanap o makita kahit ginamit niya na lahat ng kanyang koneksyon. Hanggang sa nito na lamang siya muling nagpursigi na makita ang nawawalang apo dahil alam niyang malapit na siyang mamahinga. Nang tuluyang masilayan ng senior ang long-lost granddaughter nito, hindi naman ito malaman ang gagawin at sasabihin nang ang sumbat na inaasahan nito mula sa dalaga hindi nito nakuha. Bagkos, isang mahigpit at nangungulilang yakap ang sinukli rito ng dalaga na siyang ikinasikip lalo ng damdamin ng matanda. Tuluyan itong napaluhan ng mga panahong nakaharap nito sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang apo at kamukhang kamukha naman ng kanyang anak na babae. Kaya ura-urada ring inanunsyo sa publiko ng senyor ang pagpapakilala nito sa kanyang nag-iisang tagapagmana. 3 months later. Are you ready, iho? Pero bilang tugon, tumangwa lamang ang binata at mahigpit na napakapit sa hawakan ng maliit na salaming binigay sa kanya ng isang nurse. Natapos ang operasyon sa kanyang mga mata at ngayon niya malalaman kung naging successful nga ba ito. Tuluyan na siya makakakitang muli, ngunit wala siyang maramdamang saya ng mga oras na iyon. Dahan-dahan namang tinanggal ng doktor katulong ang isang nurse ang bendang nakabalot sa mga mata ni Eric. Unti-unti siyang dumilat. Sa unay medyo malabo pa't maulap ang kanyang nakikita. Nang maglaon, unti-unti rin yung lumilinaw. Nanginginig ang kamay niyang may hawak sa maliit na salamin habang itinataas yun. Muli siyang nagmulat ng mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang mukhang halos hindi na siya makilala pa. Makapal na ang pagkakatubo ng kanyang balbas at bigote. Dahil sa nakalipas na 3 buwan, hinayaan na iyon ng binatang humaba. Tanging si Mang Mario na isa niyang tagapagsilbi ang naglilinis ng kanyang muka. Pero mula nang nangyari yun, halos ayaw niya nang makakita pa ng kahit na sino, kahit literal
na wala naman talaga siyang nakikita kahit ang ginang na naging tagapag-alaga niya ay lalo niya na ring nilalayuan dahil alam niyang masama rin ang loob nito sa kanya dahil sa nangyarit naging desisyon niya ng araw na iyon. Pagkalipas rin ng ilan pang mga araw, nagdesisyon din siyang lumabas ng isla para lang pagbigyan ang kanyang abuelo, hindi dahil sa kagustuhan ng kanyang ina. Sa nakalipas na mga buwan, lalong hindi pinansin ng binata ang kanyang ina at wala namang ibang sinisisi ang Donya, kundi ang dalagang naging punot dulo ng lahat para sa kanya. Kahit wala naman talagang kinalaman ng dalaga sa iringan nilang mag-ina, kaya lalong sumiklab ang galit at sama ng loob ni Eric sa ina dahil sa ginawa nito. Kaya habang nasa syudad, kaysa mag-stay sa pamamahay ng mga magulang niya, naisipan niya na lamang na manatili sa dati niyang bachelor's pad kasama si Nana Rosella. Pero ang tanging nasa isip ng binata ng mga sandaling yon ay ang tungkol sa dalagang napadpad sa pag-aari nilang isla. "Can I still see her?" Piping tanong niya habang mababakas ang lungkot sa kanyang mga mata na pinagtataka naman ng doktor ng ngiting-ngiti ng mga sandaling yon. "What's wrong, iho? Can you see me now?" Pero nagawa lamang tapikin ng binata ang balikat ng doktor at tipid na nagpasalamat dito. "I need to find her. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya." Yun ang tanging nasa isip ni Eric nang bigla na lamang siyang magpaalam sa kanyang personal doctor na may malaking katanungan sa isipan dahil sa naging kilos niya. "You should convince your son to come to my amigo's granddaughter's birthday celebration. Frederick may choose a fiancé among my grandsons for his long-lost apo. Hindi niyo ba alam na nag-iisang tagapagmana ni Fred ang granddaughter niyang ito? At kung nagkataong maisip ng matandang yun na makipag-merge ng business sa atin, magiging one of the wealthiest na ang De La Fuente Incorporation. Sa pagkakaalam ko, maganda at edukada nga po niyang yun. Nakapag-aral din daw ito sa abroad dahil sa angkin niyang talino. At sa kabila ng pagiging ulila niya sa mga magulang, nagawa rin itong makapagtapos at makapagpatayo ng sariling business. At malaki yung maitutulong ng tulad niya sa negosyo natin. Ano sa tingin mo, Lucy? Papasa naman siguro sa dalagang iyon si Robert, ano?" Tukoy pa ni Senyor De La Fuente sa isa nitong apong lalaki. Akalain mong isang uri ng putahe ng pagkain lamang ang kanilang pinag-uusapan, kaya mabilis na umalis ng palihim si Eric sa kaninang pwesto niya nang hindi siya napapansin ng mga ito. Lalo ng ina niyang kasalukuyang busy ngayon sa pakikipagchismisan. Napaismid siya at mabilis na tinungga ang laman ng hawak na kupita. Puro na lamang pagpapayaman ng bukang bibig ng mga tao ron kapag naroon ang binata. Wala na silang ibang mapag-usapan kundi kung paano gumamit ng ibang tao, lalong nandilim ang paningin niya. Pero aminado siyang nakuha rin ang interes niya sa tinutukoy na apo ng kaibigan ng kanyang abuelo. Naalala niya ang kwento ni Nana Rosella sa kanya tungkol sa inamin dito ng dalagang tinuring na anak ng kanyang yaya. May ilang bagay na raw itong naaalala, kaya naging desidido ito sa pag-alis ng araw na iyon. Nalaman nilang ulilang lubos na ito at panandali ang tumira sa isang orphanage. Ngunit iyon lamang ang impormasyong nalaman ng binata. Kaya napaka-imposible namang ang tinutukoy na apo ng kaibigan ng kanyang abuelo ay ang dalagang gusto niyang masilayan ng mukha sa unang pagkakataon. At mula sa kaibuturan ng kanyang puso, naroon ang pag-aasam na muli niyang makikita yung dalagang naging laman ng kanyang isipan sa nakalipas na 3 buwan. Mula nang tuluyan nitong umalis ng isla, may bahagi ng pagkatao niyang alam niyang kailanman hindi na mapupunan pa at tanging ang babaeng yun lamang ang makakapuno nun. Pero dahil sa pagiging in denial niya, nagawa niya itong pakawalan na ganun-ganun na lamang nang hindi man lang nagawang makipag-ayos rito. Alam niyang masama ang loob nito sa kanya nang umalis ito at kung muling papalaring magkita sila, hahayaan niyang sumbatan siya nito. Mapait na napangiti si Eric. Muling kumuha ng alak sa napadaang waiter at mabilis na tinunggayon. Gusto niyang lunurin ng alak ang sarili, ngunit alam niyang hindi naman yun makakatulong sa tunay niyang nararamdaman. "Ready ka na, apo?" Napalingon si Melanie sa kanyang lolo. Napansin niya ang umahangang tinging binibigay nito. Hindi napigilang pamulhan ng pisngi ang dalaga, pero kahit siya, halos hindi rin makapaniwala sa kanyang nakikitang sariling refleksyon sa may salamin. Kakatapos lamang siyang ayusan ng mga makeup artist na inupahan ng assistant ng pinagkakatiwalaang head butler ng kanyang lolo. Ngayon ang araw ng kaarawan niya at ipakikilala na siya sa publiko ng senior bilang tagapagmana nito. Napigil niya itong ipaalam sa lahat ang pagbabalik niya at napagdesisyonan nilang sa mismong kaarawan na lamang ng dalaga yun isisiwalat. Dahil sa nakalipas na 3 buwan, unti-unti munang inayos ni Melanie ang mga naiwan niya.
maging ang magulo niyang isipan at ang kanyang sarili mismo. Hindi niya mapigilang malumbay at maging malungkot sa tuwing naaalala niyang nagsilbing ina niya habang naroroon siya sa may isla. Tiniis niya ang sariling wag itong puntahan o ang makibalita man lang dito, kaya gano'n na lamang ang pangungulilang nararamdaman niya para rito. At sa kaibuturan ng kanyang puso, naroon din ang pag-asam na muling makita ang masungit at aroganteng binatang nagawa niyang magustuhan sa kabila ng pinapakita nitong hindi maganda. Napabuntong hininga ang dalaga. Yes, Lolo, but I'm just a bit nervous right now. Sana ho, hindi na kayo nagabala pa sa ganito. Okay lang naman po yung simpleng selebrasyon lamang na magkasama tayo. Kahit tayo-tayo lang ho, sapat na ho yun para sa akin. Kinuha naman ng senyor ang kanyang kamay at masuyong pinisil ang kanyang palad. You deserve all of this, Iha. Na noon ko pa sana ginawa, and how I hope your mom could forgive me. I'm so sorry, Iha, sa lahat ng mga nagawa ko at pagkukulang sa inyong mag-ina. Kung hindi lang sana... Don't say that, Lo. Alam ko naman hong nagsisisi na kayo, and I'm sure matagal na rin ho kayo napatawad nila, Ma'am. Masaya ho sila kung saan man sila naroroon ngayon, kaya ipinatag niyo na ho yung kalooban niyo. So shall we? Si Melanie na mismo ang kumuha ng kamay ng senyor para kumapit sa isa niyang braso. Ito ang magsisilbing partner niya ng gabing yun. Masaya nilang sinalubong ang mga panauhin at ang mga dumalo sa naturang okasyon. Nalaman ni Melanie na pawang mga kilalang tao sa business world at society ang mga dumalo sa kanyang kaarawan at wala siya magagawa sa bagay na iyon dahil kilalang isa sa pinakamayamang tao at business tycoon ng kanyang lolo sa buong bansa at karatig pang bansa dahil sa mga negosyong pag-aari nito. At lahat ng yun ay mapupunta sa kanya dahil siya lamang nag-iisang pamilya at kaisa-isang tagapagmana ng senyor sa lahat ng maiiwanan nito. Hindi na magawa pang tumanggi ng dalaga dahil buo na ang naging pasya nito. Halos gusto niyang malula dahil sa isang iglap lang, isa na siyang ganap na multi-billionaire sa edad na 23. Marahil kung kaharap niya lamang ang mag-iinang naghamak sa kanyang pagkatao, sa malamang manliliit din sa sarili ang mga ito dahil hindi nila akalaing mas mayaman pa siya sa mga ito. Dadalo kaya siya? Piping sabi ng dalaga. Nalaman ni Melanie na isa sa matalik na kaibigan ng lolo niya si Senyor de la Fuente na grandfather naman na Erickson de la Fuente. Hindi na rin siya makapaghintay pang muling makita si Nana Rosella. Kung dalawin niya kaya ito sa isla. Frederico, mi amigo. Masayang salubong ni Senyor de la Fuente sa lolo ni Melanie. Kasalukuyan pa itong may hawak na tungkod dahil sa may kaedaran na nga ito. Matias, you really came. Nagmanlihag naman ng dalawang seniors nang magkalapit sila sa isa't isa. Is this your granddaughter? What a beautiful young lady. How are you, Iha? Magiliw namang bati ni Senyor de la Fuente nang makalapit siya sa kinaroroonan ng kanyang lolo. Halos ayaw niyang humiwalay rito dahil sa mga bisitang gusto niyang makilala. Halos napapagod na rin ang dalaga sa patuloy na pagngiti lamang at pagbati sa mga panauhin at pasasalamat na rin sa tuwing pinupuri siya at binabati sa kanyang kaarawan. Alam niyang pakitang tao lamang iba sa kanila dahil curious marahil kung sino yung apong tinutukoy ng senyor na nagawa pang i-anunsyo ng matanda sa publiko. Halos matuod naman si Melanie nang makilala niya ang matandang kaharap ng kanyang lolo. Hindi niya pa ito nakikita ng personal at ngayon lamang. Pero nakita niya na ang naturang matanda sa family album ng alaga ni Nana Rosella nang minsan nakapaglinis siya sa mismong silid ng binata. Alanganin naman siyang umiti nang humarap sa senyor. Glad to meet you po and I'm fine, Mr. de la Fuente. Thank you for coming. Oh, you know me? Turo pa nito sa sarili na marahang ikinatango na lamang ng dalaga. But of course, Matias, sino ba namang hindi makakakilala sa angkan nyo? Segundo pa ni Senyor Frederick nang mapansin nito ang pagkailang ng kanyang apo. Pagkatapos makipag-usap ni Melanie sa dalawa dahil kanina niya pa gustong maupo. Ngawit na rin ang mga binti niya at masasakit na rin ang bukong-bukong dahil sa suot niyang heels. Pipigilan pa sana siya ni Senyor de la Fuente dahil gusto nitong ipakilala yung apo nito sa kanya. Ngunit maagap siyang tumanggi rito sa mahinahong paraan nang hindi sumama ang loob nito. Hindi pa nakaligtas sa pandinig ng dalaga ang papuri sa kanya ng senyor dahil sa pagiging novel lady niya na palihim lamang na kinaismid ni Melanie. Alam niyang may pabor na gustong hingi ng senyor kung magtatagal pa siya roon at alam niyang hindi niya iyon mapagbibigyan kaya ayaw niya na lamang itong mapahiya. Kung hindi dahil sa binatang apo nito, kailan may ayaw niya nang kailalanin pa yung pamilya nito
At dahil nasa pangangalaga ng mga ito ang itinuring rin niyang inang si Rosella, kaya mabuti pa rin ang pakikitungo rito ng dalaga. Mabilis na hinubad ni Melanie ang suot na heels nang makaliw siya roon at mabilis na tinalunto ng hallway patungo sa isang public restroom. Sa isang 5-star hotel ginanap ang kanyang kaarawan at dahil hindi naman siya sanay na makihalubilo sa mga taong may mataas ang katungkulan at nagmula sa malalaking angkan, mabilis siyang umiskapo kahit siya ang center of the night ng naturang selebrasyon. Ouch! Halos mawalan ng balanse si Melanie dahil sa pagkakapatid niya nang makalabas siya ng restroom at ang inaasang pagbagsak niya ay hindi nangyari. Naramdaman niya na lamang na may pumulupot sa kanyang bewang. Be careful! Mabilis siyang nagmulat ng mga mata nang marinig ang baritonong tinig na iyon at gayon na lamang ang panlalaki ng mata niya nang bansilayan niya sa muling pagkakataon ang mukha ng binatang naging laman ng isipan niya sa kabila ng hindi magandang pinakita nito sa kanya. Eric, hindi napigilang kumawala ang isang singhap kaya mabilis niyang natakpan ang kanyang bibig. Mabilis din siyang lumayo rito ng matauhan. Anong ginagawa mo rito? Paanong... Muling nanlaki ang mga mata ng dalaga at hindi makapaniwala. Titig na titig siya ngayon sa lalaki nasa harapan niya. Tila namamalikmata naman itong nakatunghay lamang din o tamang sabihin, mataman ding nakatitig sa kanya na tila kinikilati siya na to. Nagawa pa siya nitong pasadahan mula muka pababa na ikinainit naman ng pisngi ni Melanie. Mabilis siyang nag-iwas ng paningin dito. Akmang magsasalita na ang binata na walang iba kundi si Erickson de la Fuente nang bigla na lamang sumulpot ang mama nito mula sa kung saan. Iho, what are you doing there? Hindi ka ba papasok sa loob? We're late already. And who is that? You? Nagpalipat-lipat ang tingin ni Eric sa kanyang mama at sa dalagang muntik ng madapa na maagap niya namang tinulungan. Nang marinig niya ang tinig ng dalaga, una pa lamang inaghinala na siya at nakumpirma iyon dahil sa tinura ng kanyang ina na ng kalaunan ay kinadilim din ng kanyang anyo. And what are you doing here, babae? Talaga nga palang makapalang mukha mo at nagawa mo pang makipagkita sa anak ko. Hindi ba't binalaan na kita nun? What did you say? Halos mamula sa pagkakakuyom ang kamao ng binata dahil sa narinig mula sa kanyang ina. May kinalaman ba ito kung bakit bigla na lamang naisipang umalis ng isla ng babaeng yun na ngayon ay siya palang nasa harapan niya? Iho, ginugulo ka pa rin ba ng babaeng to? Hindi ba't ayaw mo sa babaeng yan? At gusto mo na nga siyang mawala ka agad nang nasa isla ka pa, hindi ba? Ngayon ba? Stop talking nonsense. Tell me the truth, mother. What are you saying? What did you do? Halos manggalaiti na ang binata dahil sa nararamdamang puot. Hindi niya na malaman pa kung anong mararamdaman at dapat isipin ng mga sandaling yun. Aminado siya nung una dahil gusto niya ring umalis na yung dalaga at ayaw na ito makita pa. Pero dala lamang yun ang pangungulila niya dahil kapag naroon ito, hindi niya mapigilang isipin ang nakaraan. Ngunit nang mapaginipan niya isang beses ang dating kasintahan, naging malinaw rin sa kanya ang lahat. Hindi niya na hinintay pa ang sagot ng natameme niyang mama. Mabilis niyang hinatak sa isang braso ang natuod ng dalaga at wala naman itong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Can you tell me everything? Naging mahinahon na ang binata ng tanging silang dalawa na lamang. What for? Kailangan pa ba yun? Hindi ba ikaw na rin mismo ang may gustong mawala ko sa paningin mo? I mean, ang may gustong umalis ako. Di ba nga sabi mo pa nun, ayaw mo na magkaroon pa ng isang pabigat? I'm sorry, okay? But I didn't mean it, I swear. And I also want to apologize for my mother's behalf. Sana wag mo nang pansinin pa yung mga sinasabi niya at kung ano pa man yun. I'm so sorry. Hinawakan nito ang mga kamay ng dalaga at mababakas naman sa mukha nito ang sinseridad. Mulagat namang napatingala rito si Melanie. Ibig mo bang sabihin, ayaw mo talaga na umalis ako? Hindi niya pinansin ang huli nitong sinabi. Pero bakit hindi mo ko nagawang pigilan? Hindi mo na nga nagawang magpakita pa nung umalis ako eh. I was there. Muling napatingin dito ang dalaga. Hindi makapaniwala. Hindi mo lang napapansin. Even though I couldn't see you, I still know where exactly your spot is. At nagawa pa nitong ikwento ang mga panahong hindi sinasadyang magkaharap sila nito at kung paano nito nalaman ng mga kalokohang ginawa niya para lamang ito ay inisin. Lalo namang pinamulahan ng dalaga dahil sa mga inamin na to. Sunod-sunod siyang napalunok. Sure ka bang bulag ka talaga ng mga panahong yun? Bakit parang nakikita mo naman lahat ng kinikilos ko at alam mo rin yung ginagawa kong... Natutop ni Melanie ang kanyang bibig.
Tuluyan na ring napangiti ang binata na bahagya namang kinatulala ni Melanie dahil sa kauna-unahang pagkakataon na silayan niyang mapang-akit ng ngiti na to. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib at wala sa loob na nasa po niya iyon. Nag-iwas kaagad siya ng tingin at tumingala na lamang sa kalangitan. Kasalukuyan sila ngayong nasa garden sa malapit sa hotel. Doon siya nito dinala. Ipinahiram nito sa kanya ang suot nitong coat para hindi siya lamigin dahil sa suot niyang dress. Humingi rin ng tawad ang binata sa mga nagawa nitong pagsusungit sa kanya noon na maagap niya namang pinatawad. Kinamusta niya si Nana Rosella rito at inamin naman ito kung gaano siya namimiss ng ginang. Napangiti si Melanie na kinatulala rin ni Eric habang mataman siyang pinagmamasdan. Patuloy lamang na nakatanaw sa kalangitan ng dalaga habang nag-i-stargazing. Hindi na nila naisipan pang bumalik sa loob noon. Hindi mapigilan ni Eric na lalong pagmasdan ng dalaga na sa pangalawang pagkakataon ay nagawang patibukin ng mabilis ang kanyang puso. Sunod-sunod siyang napalunok, lalo siyang humanga rito. Kinastigo ang sarili kung bakit hindi niya ito nagawang pakisamahan ng mabuti sa una nilang pagtatagpo. "You're so beautiful." Masuyo niyang hinaplos ang pisngi nito na kinatingin naman sa kanya ng dalaga. Hindi naman napigilan ni Melanie ang muling mag-blush dahil sa biglang papuri sa kanya ng binata. Halos tuluyan ding huminto ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa huling katagang nanulas sa mga labi na to. "Can I kiss you?" "Eric." Hindi pa man pumapayag si Melanie. Mabilis na nitong nakabig ang batok niya at masuyo at puno ng pananabik na sinakop na mga labi nito ang nanginginig pa niyang mga labi na bahagya pang nakaawang. Napapikit na lamang ng mariin ang dalaga at hindi na inalintana pa ang pagkagulat. Bakit parang ang bilis naman yata? Magkagalit pa sila nito noon tapos ngayon. Hindi na lamang iyon inisipan ni Melanie dahil hindi man nila aminin sa isa't isa at wala mang katagang makakapagbigkas ng totoo nilang nararamdaman para sa isa't isa. Kaya naman nila yung patunayan sa pamamagitan ng gawa. Eka nga, action speaks louder than words. Bahala na kung against ang lahat ng mga taong nakapaligid as long as may mutual understanding, may forever. Tuluyang ikinawit ni Melanie ang mga kamay sa batok ni Eric at bilang ganti, lalo rin siya nitong kinabig palapit dito upang lalo pang palalimin ang halik na kanilang pinagsasaluhan. Bahala na kung may makakarinig man o may makakakita sa kanila. Ang mahalaga, mapuna ng pananabik nila sa isa't isa.